Ang mayaman kong asawa Kabanata 1681 naghahanda para sa closed-door cultivation. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu at nagtanong, Guro, ano itong sumpa sa silangang kaparangan? Umupo si Wenwanji na naka-cross-legged, na parang may naaalala. Pagkalipas ng ilang minuto, bumantong hininga si Wenwanji at sinabing, ang silangan na kaparangan ay kilala noon bilang ang pinakamaunlad na lugar, ang lupain ng tumataas na dragon. Napakaraming magagaling na magsasaka. Ang sabi-sabi na ang heavenly daw sa kalaunan ay naglagay ng sumpa sa kanila, na naging sanhi ng lahat ng nasa silangang kaparangan na mamatay ng maaga, gaano man sila kalakas. Sa pagkakaalam ko, maraming magagaling na magsasaka sa yugto ng kapigatian ay walang mahabang buhay. Nabubuhay lamang sila ng 1 hanggang 2,000 taon. Dapat mong malaman na karaniwan, ang mga dakilang magsasaka sa yugto ng kapigatian ay maaaring mabuhay ng 10,000 taon. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Para sa mga mahuhusay na magsasaka sa tribulation stage, ang 1 hanggang 2,000 taon ay talagang napakaikli. Malayo ito sa kanilang paglilinang at kaharian. Ngunit ang kanilang paglilinang ay tila hindi apektado, tanong ni Zuo Jing sa gilid. Tumango rin si Chinyu. Ang sumpa na ito ay malamang na hindi nakatarget sa kanilang antas ng paglilinang. Sumulyap si Wenwanji kay Chinyu at tumango, tama. Hindi ito nakakaapekto sa antas ng kanilang cultivation, ngunit kailangan kong sabihin sa iyo ang isang katotohanan. Ang mga dakilang magsasaka sa yugto ng kapigatian na nagmula sa silangan na baog ay karaniwang mas mahina kaysa sa iba pang mga magsasaka sa parehong lupain. Nang marinig ito, nagmamadaling sinabi ni Zuo Jing, hindi nakakagulat na namatay ang aking ama sa labanan. Walang sinabi si Chinyu. Sinubukan niyang pakilusan ang espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan at walang nakitang kakaiba. Tila naramdaman ni Wenwanyi ang iniisip ni Chinyu. Kinatok niya ang ulo ni Chinyu at sinabing, ang ganitong bagay ay malamang na dahan-daang umuunlad sa iyong katawan. Paano mo ito mapapansin sa isang iglap? Agad na naging medyo pangit ang mukha ni Chinyu. Kung pupunta siya sa gitnang kapatagan, hindi ba siya magdaranas ng malaking kawalan kapag nakikipagkompetensya sa kanyang mga kapantay? Zuo Jing, gaano katagal bago nakipag-away ang iyong ama sa iba? Tanong ni Chinyu. Nag-isip sandali si Zuo Jing at nagsabi, mga 10 taon. 10 taon, bulong ni Chinyu sa mahinang boses. Sa madaling salita, nagkaroon na ng epekto ang 10 taon. Para sa mga ordinaryong tao, ang higit sa 10 taon ay hindi isang maikling panahon, ngunit para sa mga magsasaka, higit sa 10 taon ay isang snap lamang ng mga daliri. Hindi man lang sila makatawid ng isang kaharian. Mayroon bang paraan para masira ito? Tumingin si Chinyu kay Wenwanyi. Umiling si Wenwanyi at sinabing, hindi ko alam ang tungkol dyan. Narinig ko ang balitang ito mula sa iba. Kalimutan mo na yan. Huwag na nating isipin yun. Anyway, nakapunta na tayo doon. Biglang ngumiti si Zuo Jing. Nang marinig ang mga salita ni Zuo Jing, hindi napigilan ni Chinyu ang isang mapait na tawa. Tinundan siya ng taong ito sa silangang kontinente. Ayos lang kung hindi niya ito sisihin, ngunit sa halip ay inaliw niya ito. Huwag na nating isipin iyon. Ikinaway din ni Chinyu ang kanyang kamay. Naglabas siya ng higit sa 10 garapon ng dugo ng dragon mula sa special magic artifact at inilagay ang mga ito sa harap ng lahat. Ano ang bagay na ito? Tanong ni Wenwanyi. Malamig na sinabi ni Chinyu, Dragon Blood. Dugo ng dragon na nakuha mula sa Dragon Burial Cave. Nalaglag ang panga ni Wenwanyi nang marinig niya ito. Lumunok siya at sinabing, Dragon Blood. Dragon Burial Cave. Nakapunta ka na ba sa Dragon Burial Cave? Tumango si Chinyu at saka ikinaway ang kanyang kamay. Hindi ngayon ang oras para pag-usapan ito. Sa madaling salita, ito ang dugo mula sa katawan ng Dragon God. Pagkatapos, naglabas si Chinyu ng 6 na garapon at ibinigay ito kay Zuo Jing, at sinabing, iyo, ito. Naglabas si Chinyu ng 3 pang garapon ng natitirang 6 na garapon at ibinigay kay Wenwenzi. Guro, ang 3 banga na ito ay para sa iyo, ngunit hindi ito kayang tiisin ng katawan ng isang ordinaryong tao.
Aabutin ng maraming taon bago maubos ang 3 banga, upang maibahagi mo ang isa sa 3 banga ng dugo ng dragon, sabi ni Qin Yu. Tinitigan ni Wen Wanyi ang dugo ng dragon sa kanyang harapan, hindi alam ang gagawin saglit. O tama, kailangan kong ipaalala sa iyo na hindi mo maaaring inumin ang bagay na ito ng direkta. Kung hindi, ang malakas na puwersa na iyon ay magiging sanhi ng pagsabog ng iyong katawan at ikaw ay mamamatay. Pinakamabuting gamitin mo ito upang magpino ng mga table tasks, sabi ni Qin Yu. Wala silang malakas na pangangatawan tulad ni Qin Yu, kaya imposibleng mapaglabanan nila ang dugo ng dragon. Pagkatapos hatiin ang dragon blood, nagpatuloy si Qin Yu, mayroon pa akong dragon ay sa aking kamay, ngunit hindi ko pa alam kung paano ito gamitin, kaya itatago ko ito sa akin sa ngayon. Ibabahagi ko ito sa inyong lahat sa hinaharap. Bata, ang galing mo talaga. Nilabas mo pa ang eyeballs mo. Hindi napigilan ni Wen Wanyi na mapabuntong hininga. Napangiti si Qin Yu ng mapait. Matapos hatiin ang dugo ng dragon, binalak niyang pumunta sa pag-iisa. Hindi pinili ni Qin Yu ang dakilang Yu Mountain dahil ang lokasyon ng kanyang closed-door cultivation ay malamang na magdulot ng problema kay Wen Wanyi. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sa wakas ay nagpasya si Qin Yu na pumunta sa banal na kabisera. Ang mga pattern ng array ng banal na kapital ay hindi maaaring pilitin na masira ng kahit na ang mga nasa reversion void stage. Ito ay itinuturing na pinakaligtas na lugar. Hindi na nanatili si Qin Yu at dinala si Zuo Jing sa banal na kabisera sa parehong araw. Ang banal na kabisera. Ang lugar na ito ay naging lubhang maunlad. Maraming tao na nakasakit sa mga tao sa labas ay tumakbo sa banal na kabisera upang humingi ng kanlungan. At ang lugar na ito ay hindi rin mahahalata na nagtakda ng isang tuntunin na hanggat ang isa ay tumuntong sa banal na kabisera, walang sino man ang pinahihintulutang gumawa ng paglipat sa loob ng lungsod. Ito ang banal na kabisera. Itinaas ni Zuo Jing ang kanyang ulo upang tingnan ang mahinang array pattern at hindi maiwasang mapabuntong hininga. Sino ang nag-set up ng array pattern na ito? Walang sinabi si Qin Yu. Ang array pattern na ito ay malamang na na-set up ng isang top formation master maraming taon na ang nakalipas. Sa kasalukuyan, marahil ay wala ni isang tao sa buong South Province. Dumating silang dalawa sa paanan ng lungsod. Pagdating pa lang nila sa pinto, hinarang sila ng 2 tao. Magrehistro, walang ekspresyon ang sinabi ng 2 tao. Medyo nagulat na sabi ni Qin Yu, ngayong papasok na tayo sa banal na kabisera, kailangan pa nating magparehistro. Tinulyapan ng gwardya si Qin Yu at sinabing, upang maiwasan ang pakikipaglaban ng mga tao, dapat magparehistro ang lahat ng taong papasok sa Divine Capital. Nang makita ito, mas nagulat si Qin Yu. Hindi niya inasahan na ang banal na kabisera ay naging ganap na ganap sa panahong umalis siya sa banal na kabisera. Ako si Qin Yu. Lumakad si Qin Yu at sinabi ang kanyang pangalan. Hindi gaanong nagsalita ang gwardya at agad na nagsimulang irehistro si Qin Yu. Dahil dito, medyo na-curious si Qin Yu. Sinabi ko na ako si Qin Yu. Hindi ka ba nagulat? Tanong ni Qin Yu na nagtataka. Gumisi ang gwardya at sinabing, maraming tao na may parehong pangalan. Ano ang dapat ikagulat? Parehas ang pangalan. Hindi siya magkapareho ng pangalan. Siya ang Qin Yu na nagtayo ng banal na kabisera, nakangiting sabi ni Zuo Jing. Naiinip na sinabi ng gwardya, ang ating Panginoon ng lungsod ay nag-iisa sa banal na kabisera. Huwag magsalita ng walang kaparerekon. Gusto mo bang pumasok o hindi? Nagkatinginan sina Qin Yu at Zuo Jing at bahagyang kumunat ang noo. Ang Panginoon ng lungsod ay nasa pag-iisa sa lungsod. Ito ay medyo masyadong katawa-tawa. Walang sinabi si Qin Yu. Masunurin siyang nagparehistro ayon sa kahilingan ng gwardya. Pagkatapos, naglakad siya papunta sa banal na kabisera kasama si Zuo Jing. Sinabi niya na nag-iisa ka sa lungsod. Ano ang nangyayari? May nag-aangkin ba na nag-iisa? Sabi ni Zuo Jing sa malalim na boses. Umiling si Qin Yu at sinabing, hindi ko alam. Pumasok muna tayo at tingnan muna. Pagkatapos ng ilang araw na hindi bumalik, ang pagtatayo ng buong banal na kabisera ay lubos na kumpleto.
Gayunpaman, ang espiritual na chi ay kakaunti pa rin, dahilan upang ang mga tao dito ay hindi makapag-cultivate. Kabanata 1682 ang pagdating ng ginintoang panahon. Naglakad sina Qinyu at Zuo Jing sa mga lansangan ng banal na kabisera. Sa pagtingin sa mataong banal na kabisera, hindi napigilan ni Zuo Jing na mapabuntong hininga sa emosyon. Ang lugar na ito ay naging isang paraiso. Ang istruktura ng buong lungsod ay kapareho ng mundo ng mga ordinaryong tao. Ano ang balak mong gawin kung may magpanggap na ikaw? Tanong ni Zuo Jing. Umiling si Qinyu at sinabing, hindi ako mapakali. Baka gusto niyang gamitin ang pangalan ko para takutin ang iba. Nandito lang ako para maghanap ng tahimik na lugar para magsaka. Saglit na nag-isip si Zuo Jing at tila naisip na may katuturan ito, kaya hindi na niya itinuloy ang pagtatanong. Pagkatapos, sinundan ni Zuo Jing si Qinyu sa likod ng bundok. Ang lugar na ito ay walang nakatira, at ito ay napakalaki. Sa isang sulyap, ito ay tila isang desyerto, medyo katulad ng silangang mga kaparangan. Pupunta ako dito sa pag-iisa, naisip ni Qinyu sa sarili. Pagkasabi noon, diretso niyang inilabas ang lata ng dugo ng dragon, na nagbabalak na subukang makalusot sa gitnang yugto ng makapangyarihang figurang kaharian. Para kay Zuo Jing, wala siyang paraan para direktang ubusin ang dugo ng dragon, kaya maaari lang niyang subukang palabnawin muna ang dugo ng dragon. Naglabas si Qinyu ng isang patak ng dugo mula sa lata at pinatulo ito sa kanyang daliri. Sa pagtingin sa patak ng dugong ito, hindi maiwasan ni Qinyu na isipin ang sakit na naramdaman niya noon. Phew! Kahit na para sa isang taong kasing determinado ni Qinyu, nakaramdam pa rin siya ng takot at takot sa kanyang puso. Ang ganitong uri ng sakit ay hindi isang bagay na kayang tiisin ng isang ordinaryong tao. Matapos ihanda ng isip ang sarili, nilunok ni Qinyu ang patak ng dugo ng dragon sa kanyang tiyan. Muling bumalik ang sakit na kanina. Nakahiga si Qinyu sa lupa at walang tigil na gumulong-gulong. Pulang dugo ang buong katawan niya. Nang makita ang eksenang ito, hindi maiwasan ni Zuo Jing na mabigla. Sinubukan niyang magtanong, Qinyu, ikaw ba? Okay. Nahihirapang sinabi ni Qinyu, ako. Okay. Walang nakakaalam kung ilang beses niya kailangang tiisin ang ganoong sakit. Kung gaano ito katagal, walang nakakaalam. Hindi napigilan ni Zuo Jing na mapabuntong hininga, talagang kayang tiisin ng batang ito para sa kapakanan ng paglilinang. Sa natitirang oras, patuloy na kinakain ni Qinyu ang dugo ng dragon. Hindi na kasing sakit ng dati. Ang sakit na dulot ng pag-ubos ng dugo ng dragon ay imposibleng umangkop. Sa bawat oras, ang sakit ay napakatindi. Matapos masipsip ni Zuo Jing ang dugo, sinimulan din niyang subukang lumunok at makalusot. Sa isang kisap mata, isang buwan na ang lumipas mula noong huling malaking labanan sa mga elementalist. Ang hangganan sa pagitan ng Hilaga at Timog na mga rehiyon ay papalapit na rin. Tila anumang oras ay mawawala ang ilog ng kamatayan. Sa hilagang hangganan, tahimik na pinagmamasdan ni Sima Bei ang lahat habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Ang ilog ng kamatayan ay mawawala sa wakas, hinaing ni Sima Bei. Siya ay may mahinang pakiramdam ng pag-asa sa kanyang puso. Sa panahong ito, ang Snowy Mountain sa hilagang rehiyon ay gumagalaw paminsan-minsan. Bukod dito, ang mga naninyebe na bundok ay naglalabas ng napakalakas na panloob na chi. Ang lakas ng panloob na chi na ito ay labis na nagulat kay Sima Bei. Ang isang maliit na bahagi lamang nito ay sapat na upang patayin ang isang ordinaryong makapangyarihang magsasaka ng lupain. Ito ay tiyak na dahil sa kadahilanang ito na si Sima Bei ay umaasa sa sandaling ang mga elementalist ay ganap na muling nabuhay. Ang muling pagkabuhay ng Panginoon ay malamang na mas makapangyarihan kaysa kay Xiaosheng. Matapos maramdaman ang panloob na chi ng mga elementalist, nag-isip si Sima Bei. Ang ganoong lakas ay malamang na sapat na upang walisin ang buong lalawigan ng Li. Sa ganitong paraan, ang mga bagay na hindi nagawa ni Xiaosheng noon ay maaaring magawa ng mga elementalist. Kung talagang pinag-isa ang lalawigan ng Li, ang kanyang katayuan bilang isang makadiyos na hari ay natural na tataas kasama nito. Maghintay tayo. Hindi magtatagal bago magbago ang mundong ito. Gumisi si Sima Bei. Uwi.
Tianyan sekta. Matapos maglibot ng ilang araw, sa wakas ay bumalik si Xiaosheng sa sekta. Nagmamadaling sinabi ng Deputy Sectmaster kay Xiaosheng ang tungkol kay Qinyu. Sectmaster, si Qinyu ay mukhang may mahalagang sasabihin sa iyo. Sabi ni Sima Bei. Nang marinig ito, unang nagulat si Xiaosheng, pagkatapos ay lumitaw ang isang ngiti sa kanyang mukha. Dumating siya. Tanong ni Xiaosheng. Napakamot ng ulo ang Deputy Sectmaster at tumango, Sectmaster, katatapos ko lang. Walang sinabi si Xiaosheng, ngunit mas lumawak ang ngiti sa kanyang mukha. Talagang may kakayahan itong Qinyu, naisip ni Xiaosheng sa sarili. Kaagad pagkatapos, hindi nagsalita si Xiaosheng at tumalikod upang pumasok sa Cultivation Mountain. Lumipas ang oras. Sa isang kisap mata, kalahating taon na ang lumipas. Sa loob ng kalahating taon na ito, tinanggap din ng Katimugang Rehiyon ang isang hindi pa nagagawang kapayapaan. Marahil ito ay dahil sa panliligalig sa mga hilagang lupain, na humantong sa walang uliran na pagkakaisa ng Katimugang Rehiyon. Ang mga nakaraang panloob na salungatan ay tahimik ding nalutas. Sa araw na ito, biglang lumiwanag ang isang matingkad na ningning sa isang lugar sa Southern Region. Isang haligi ng liwanag ang tumusok diretso sa mga ulap, at isang kakaibang kababalaghan ang lumitaw sa kalangitan. Ang eksenang ito ay agad na nakakuha ng atensyon ng hindi mabilang na mga tao, at lahat sila ay namangha. Ito ay, may nakalusot. Ang kakaibang pangyayaring ito ay tila isang tanda ng makalangit na kapigatian. Pagtingin sa direksyon na iyon, tila nanggaling ito sa Wind Bamboo Mountain. Baka si Kuzo ang nakalusot. Pagkalipas ng ilang araw, isa pang kakaibang kababalaghan ang naganap sa Katimugang Rehiyon. Lumitaw ang maitim na ulap sa kalangitan. Malinaw, may isang taong masisira. Sa susunod na mga araw, isang kakaibang kababalaghan ang lilito paminsan-minsan sa Katimugang Rehiyon. Sa loob ng maikling panahon ng 10 araw, hindi bababa sa 100 nakasisilaw na ilaw ang lilito sa buong Katimugang Rehiyon. Talagang kakaiba ito. Kailan nagkaroon ng napakaraming top-notch martial artist ang Southern Region? Bukod sa 3 baliw at 3 ultimate martial artist, sino pa ang makakalusot sa ganoong kaikling panahon? Mula sa kakaibang hindi pangkaraniwang bagay na ito, ang lakas ng taong nakalusot ay halatang napakalakas. Posible kaya na mayroong ilang makapangyarihang tao sa Timog Rehiyon. Saglit na pinag-uusapan at pinag-iisipan ng buong South Province ang bagay na ito. Sa Heavenly Cloud Sect, ang Bisect leader ay nagpadala na ng mga tao upang mag-scout para sa balita. Ang balitang nakuha niya ay talagang labis na ikinagulat ng Bisect leader. Dahil ang kababalaghan sa kalangitan ay talagang tanda ng isang tagumpay, at bawat isa sa kanila ay napakalakas. Kabilang sa kanila, ang pinakamahina ay nakapasok sa tuktok ng makapangyarihang figure ng isang beses, at may mga tao pang ang nakapasok sa kalahating hakbang na walang bisang pagbabalik. Ito ay isang hindi pa naganap na engranding okasyon. Kailangang malaman ng isa na ang Katimugang Rehiyon ay tahimik ng napakaraming taon. Matagal-tagal na rin simula nang may nakalusot. Gayunpaman, sa ilang maiikling araw na ito, ang mga taong ito ay lumitaw na parang mga sanga pagkatapos ng ulan. Kailangan kong iulat ito sa pinuno ng sekta, sabi ng Deputy Sect Leader sa mahinang boses. Pagkasabi nito, naghanda siyang tumungo sa Cultivation Mountain. Gayunpaman, nang lumingon siya, natuklasan niya na pumasok na ang pinuno ng sekta. Ang Deputy Sect Leader ay nagmamadaling itinaas ang kanyang mga kamay at yumoko. Pagkatapos, naiinip niyang sinabi kay Xiaosheng ang tungkol sa bagay na ito. Leader ng sekta, ano ba talaga ang nangyayari? Mukhang napag-usapan na nila ito. Lahat sila ay bumagsak nitong mga nakaraang araw. Napangiwi ang Deputy Sect Leader. Hindi nagulat si Xiaosheng. Umupo siya sa upo ang kahoy at humigop ng tsaa. Pagkatapos, sinabi niya, nang bumaba ang dakilang mundo, maraming tao na natigil sa isang tiyak na kaharian ang nakinabang sa dakilang mundong ito. Natigilan ang Deputy Sect Leader. Pagkatapos, sinabi niya, ibig mong sabihin. Tama. Dumating na talaga ang gininto ang dakilang mundo, dahan daw ang sabi ni Xiaosheng. Ito ay isang chismis na walang sino man ang nakumpirma.
Gayunpaman, ang mga pambihirang tagumpay ng mga magsasaka sa nakalipas na mga araw ay nagpapahiwatig na ang ginintoang dakilang mundo ay opisyal na dumating. Sa wakas ay nandito na. Pulong ni Xiao Sheng sa mahinang boses, na para bang naghintay siya ng maraming taon. Kabanata 1683 lumabas sa banal na kabisera. Matagal na panahon na ang nakalipas mula nang makita nila ang maalamat na gininto ang edad. Magkakaroon lamang ng higit pang mga tagumpay, malamig na sabi ni Xiao Sheng. Nagtanong ang Deputy Sectmaster, kailangan ko bang magpadala ng mga tao para i-record sila? Tinulyapan siya ni Xiao Sheng at umiling, hindi na kailangan. Kung gayon, hindi ba tayo dapat magkaroon ng ilang mga hakbang sa pagpigil? Nagpatuloy ang Deputy Sectmaster. Si Xiao Sheng, gayunpaman, ay nanatiling tahimik at malamig lamang na ngumiti. Hindi siya kumibo at tumalikod para maglakad paakyat sa bundok ng paglilinang. Pagkatapos ng ilang hakbang pasulong, huminto si Xiao Sheng at nagsabi, kung hahanapin ako ni Qin Yu, tandaan na hintayin niya ako dito. Ang Deputy Sectmaster ay nagmamadaling tumango at nagsabi, oo, Sectmaster. Masyadong mapaglarong ngiti ang mukha ni Xiao Sheng. Walang makakita sa kanyang iniisip. Sa sumunod na panahon, tulad ng sinabi ng Sectmaster, parami ng parami ang mga taong pumasok. Marami sa kanila ay natigil sa isang tiyak na kaharian at hindi makasulong. Gayunpaman, sa ilalim ng gininto ang dakilang mundo, sila ay matagumpay na nakalusot. Kasabay nito, kinukuha pa rin ni Qin Yu ang dugo ng dragon. Sa ilalim ng pagpapakain ng dugo ng dragon, humakbang siya sa gitnang yugto ng Almighty Realm gaya ng inaasahan. Hindi man lang bumuti ang kanyang pisikal na katawan. Gayunpaman, ang pambihirang tagumpay sa kanyang kaharian ay nagdala ng isang husay na tagumpay sa kanyang espiritual na kapangyarihan. Sa sumunod na yugto ng panahon, kinukuha pa rin ni Qin Yu ang dugo ng dragon. Gayunpaman, ang resulta ay medyo kapos-palad. Gaano man karaming dugo ng dragon ang kinuha niya, ang kanyang kaharian ay hindi makasulong kahit kalahating hakbang pa. Pinuksan ni Qin Yu ang kanyang mga mata. Napatingin siya sa dragon blood jar na nakalagay sa harapan niya at hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Kahit na dugo ng dragon ito, hindi ito magagawa, bulong ni Qin Yu sa mahinang boses. Ang espesyal na pangangatawan ni Qin Yu ay nangangailangan ng kanyang katawan upang maabot ang balanse sa pagitan ng yin at yang. At ang kakaiba ng pangangatawan na ito ay hindi mababago kahit padugo ng dragon. Sa madaling salita, gaano man karami ang natupok ng dragon blood Qin Yu, wala itong epekto. Sayang lang. Maaari lamang niyang ipagpatuloy ang paglilinang pagkatapos niyang masipsip ng sapat na dark energy. Tinitigan ni Qin Yu ang garapon ng dugo ng dragon sa kanyang harapan na may halong damdamin. Gaya ng inaasahan, may dalawang panig sa lahat. Ang magulong katawan ay nagbigay sa kanya ng isang pambihirang pangangatawan at lakas na mas mataas sa parehong kaharian, ngunit ito rin ay nagpahirap sa kanyang paglilinang kaysa sa mga ordinaryong tao. Si Zuo Jing ay nasa closed-door cultivation pa rin. Pagkatapos niyang palabnawin ang dugo ng dragon at ubusin ito, ang epekto ay lampas pa rin sa imahinasyon. Hindi nakayanan ni Qin Yu na istorbohin siya at nagplanong umalis ng tahimik. Ngunit sa sandaling ito, lumitaw ang ilang figure sa harap ni Qin Yu sa hindi kalayuan. Ang lakas ng mga taong ito ay hindi maituturing na malakas. Nasa gitna lang sila ng Almighty Realm, na katulad ng realm ni Qin Yu. Ngunit ang matako na ekspresyon sa kanilang mga mukha ay nagparamdam kay Qin Yu na may mali. Bahagyang pinaikit ni Qin Yu ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, ano ang problema? Hehe, wala. Interesado lang ako sa mga banga sa harap mo, kuya, sabi ng mga taong ito. Nagtataka ako kung mayroon kang anumang mga plano upang ibenta ang mga ito. Pangalanan ang iyong presyo, sabi ng isa pang tao. Sinabi ni Qin Yu na may malamig na mukha, hindi, ang bagay na ito ay hindi ibinebenta. Huwag kang mabalisa. Baka maaari mong tanggapin ang aming mga kondisyon. Pagpapatuloy nila. Pinaikit ni Qin Yu ang kanyang mga mata at sinabing may mahinang ngiti, ayos lang. Kung mabibigyan mo ako ng banal na buto, maaari ko itong isaalang-alang.
Nagbago ang kanilang mga ekspresyon at hindi nila naiwasang sabihin sa madilim na mukha, Holy Bone. Kung mayroon kaming banal na buto, bakit namin ito ipagpapalit sa iyo para sa masamang bagay na ito? Kung wala tayong Holy Bone, ayos din ang Holy Weapon. Sabi ni Chinyu na may malamig na ngiti. Anak, naghahanap ka ba ng kasiyahan dyan? Lalong hindi nasisiyahan ang mga ekspresyon ng mga taong ito. Nakangiting sinabi ni Chinyu, sinabi ko na ang bagay na ito ay hindi ibinebenta. Hindi mo ba naiintindihan ang wika ng tao? Mawala ka kaagad. Pagkatapos sabihin iyon, iniligpit ni Chinyu ang garapon sa kanyang harapan at nagplanong umalis. Gayunpaman, hinaranggan ng mga taong ito ang landas ni Chinyu. Nagspell pa nga ang isa sa kanila, direktang nagyayelo sa espasyo sa harap ni Chinyu. Balak mo ba akong salakayin dito? Sa pagkakaalam ko, hindi tayo pinapayagan ng Divine Capital na umatake, tama? Sabi ni Chinyu na may malamig na mukha. Ang mga taong ito ay nanunuya at sinabi, totoo na hindi kami pinapayagang umatake dito, ngunit ang bagay sa iyong kamay ay masyadong mapang-akit. Maaari lamang kaming lumabag sa mga patakaran. Higit sa lahat, pagkatapos naming patayin ka, maaari na kaming umalis sa banal na kabisera. Hindi mapigilan ni Chinyu na mapangiti. Tulad ng inaasahan, hanggat ang mga benepisyo ay sapat na malaki, anumang mga patakaran ay maaaring baliwalain. Payuhan ko kayong lahat na mag-swam kaagad, malamig na sabi ni Chinyu. Maaari tayong sumigaw. Ibigay ang mga bagay at aalis tayo kaagad, sabi ng mga taong ito na may pag-iinis. Si Chinyu ay orihinal na ayaw kumilos. Pagkatapos ng lahat, ang lungsod na ito ay itinayo para sa kanya, kaya natural na ayaw niyang labagin ang mga patakaran. Gayunpaman, ang mga taong ito ay labis na kasuklam-suklam na si Chinyu ay nagkaroon na ng pagnanais na pumatay. Isang malamig na pamatay na aura ang lumabas sa kanyang katawan. Agad siyang kumawala sa mga pagpigil at hakbang-hakbang na naglakad patungo sa mga taong ito. Akmang kikilos na siya, may ilang taong nakauniporme na mabilis na naglakad sa hindi kalayuan. Anong ginagawa mo? Gusto mo bang lumipat sa banal na kabisera ng lungsod? Sigaw ng nangungunang lalaki. Nang makita ang taong ito, unti-unting nawala ang layunin ng pagpatay ni Chinyu. Humakbang pasulong si Chinyu. Magsasalita pa sana siya, ang mga taong ito ay isang hakbang na mas mabilis. Lumakad sila pasulong at sinabi sa mahinang boses, ang batang ito ay may pinakamataas na kayamanan sa kanya. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tingnan mo ang iyong sarili. Kasunod ng kanilang mga titig, napansin ng mga taong ito ang garapon ng dugo ng dragon sa harap ni Zuo Jing. Ang dugo ng dragon sa garapon ay naglabas ng kakaibang amoy. Maaaring maramdaman ng sino man na ang item na ito ay hindi pangkaraniwan. Mukhang naamoy na rin ito ng pinuno. Bahagyang ipinikit niya ang kanyang mga mata at pagkatapos ay tumingin kay Chinyu. Kanino ang bagay na iyon? Malamig na tanong ng pinuno. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu at sinabing, mahalaga ba kung sino ito? Sila ang gustong agawin ang bagay at gustong lumaban. Bulag ka ba? How dare you insult me? Mga lalaki, arestuhin siya kaagad. Agad na sigaw ng pinuno. Hindi mapigilan ni Chinyu na mapangiti. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at sinabing, kung ibibigay ko sa iyo ang banga na ito, huhulihin mo pa rin ba ako? Nagulat ang taong iyon, at pagkatapos ay sinabing walang pakialam, hindi ba mabuti kung ginawa mo ito ng mas maaga? Ibigay mo ang bagay, at maaari kitang iligtas. Tulad ng inaasahan. Gumisi si Chinyu. Itinaas niya ang kamay at hinampes ng palad ang ulo niya. Agad na nagbago ang ekspresyon ng lahat. Itinuro nila si Chinyu sa gulat at sinabing, ikaw. May nag-react at tumalikod para tumakas. Ang mga isang hakbang na mas mabagal ay namatay sa mga kamay ni Chinyu. Hindi sila hinabol ni Chinyu. Huminga siya ng malalim at naglakad patungo sa Royal Palace ng Divine Capital City. Sa palasyo ng hari, ang mga taong ito ay tumakas na pabalik. Sa sandaling ito, nag-iipon sila ng lakas tao para hulihin si Chinyu. Sa sandaling ito, si Chinyu ay nagsisimula ng mapagod dito. Ang banal na kabiserang lungsod na ito ay orihinal na ginamit para sa kanyang pagtakas.
Ngayong naging ganoong eksena, paanong hindi siya magagalit? Huminga siya ng malalim at malamig na sinabi, bibigyan kita ng 10 minuto. Agad-agad, lumabas kayong lahat sa banal na kabisera ng lungsod. Kabanata 1684 Muling pagpasok sa Heavenly Cloud Sect. Matapos marinig ang mga salita ni Chinyu, ang lahat ay natigilan sa una, pagkatapos ay tumawa sila ng malakas at sinabing, gusto mo bang mag-SRAM tayo? Sino ka? Baliw ka ba? Tama, sa tingin ko ang dapat na mag-scream ay dapat ikaw. Pilasan mo at sumigaw. Hindi ka welcome sa Divine Capital City. Saglit, lahat ng tao sa lungsod at mga kalapit na tao ay nagmumura kay Chinyu nang walang tigil. Ang batang ito ay may kayamanan sa kanya. Sabihin sa kanya na ibigay ito bago siya umalis. Tama. Ang kayamanan sa kanya ay tiyak na kayamanan ng langit at lupa. Dapat nating ibigay sa kanya. Hindi nakakagulat na nakaamoy ako ng kakaibang amoy sa banal na kabisera. Malamang na nanggaling ang amoy na iyon sa kanyang katawan at ninakawan siya. Ibigay mo. Si Chinyu, na sobrang naiinis na, ay naging mas determinado pagkatapos marinig ang mga salitang ito. Tulad ng inaasahan sa isang grupo ng mga takas. Wala talaga silang kalidad na mapag-uusapan, malamig na sabi ni Chinyu. Bibigyan lang kita ng 5 minuto. Lumabas ka agad sa Divine Capital. Kung hindi, pumatay ng walang awa. Malamig na sabi ni Chinyu. Gayunpaman, ang grupong ito ng mga tao ay walang pakialam. Sa halip, ipinagpatuloy nila ang pangungutya sa kanya. Nang makita ang kanilang saloobin, naging malamig ang puso ni Chinyu. Ang kanyang katawan ay nagbuga ng sobrang lamig. Nang magsisimula na sana siya ng patayan, biglang tumakbo palabas si Pang Lio. Si Pang Lio ay ang kumikilos na Panginoon ng lungsod ng banal na kabisera. Siya ay nagtatayo at namamahala sa buong lungsod. Ngayong nangyari na ang ganoong bagay, paanong hindi siya mabalisa? Tumakbo si Pang Lio habang sumisigaw, tumahimik ka. Nang makita ang figure ni Pang Lio, sa wakas ay tumahimik ang mga tao sa paligid. Nagjogging si Pang Lio hanggang sa Chinyu. Huminga siya ng malalim at sinabing may nakakahiyang ngiti, City. City Lord Chin, bakit hindi mo sinabi sa akin na nakabalik ka na? Ipaalam sa iyo. Bakit ko sasabihin sa iyo? Malamig na sabi ni Chinyu. Dumating ka sa tamang oras. Simula ngayon, walang sino man ang papayagang manatili sa Chengdu City. Sabihin mo sa kanila na mag-scam, malamig na sabi ni Chinyu. Agad namang natigilan ang mga tao sa paligid. Napatingin sila kay Chinyu sa harapan nila at hindi nila maiwasang mapatulala. Ano? Ang binatang ito ay ang Panginoon ng lungsod. Chinyu. Siya si Chinyu. Masama, masama. Panginoon ng lungsod, hindi namin alam na ikaw iyon. Patawarin mo kami, Panginoon ng lungsod. Ngumiti din si Pang Lio at sinabing, Panginoon ng lungsod, talagang hindi nila alam na ikaw iyon. Paano kung nakalimutan na natin ito sa pagkakataong ito? Sumulyap si Chinyu kay Pang Lio at malamig na sinabi, sabi ko, ilabas ang lahat sa Divine Capital. Ayokong maulit ang sarili ko sa pangalawang pagkakataon. Nang makitang seryoso si Chinyu, medyo naging awkward ang ekspresyon ni Pang Lio. Samantala, ang mga tao sa paligid ay sumugod upang humingi ng tawad kay Chinyu at humingi ng awa. Malamig na sinabi ni Chinyu, may natitira pang 3 minuto. Kung hindi ka aalis sa loob ng 3 minuto, huwag kang umalis. Habang nagsasalita siya, direktang isinaaktibo ni Chinyu ang mga pattern ng pagbuo ng banal na kabisera. Para sa isang sandali, ang buong lungsod ay napuno ng isang malakas na layunin ng pagpatay. Chinyu? Ikaw. Seryoso ka? Chinyu? Huwag kang masyadong lumayo. Kung hindi dahil sa atin, ang banal na kabisera ay tiyak na walang ganoong eksena. Ngayon, gusto mong magsimula ng patayan sa banal na kabisera. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, kung itataboy mo kami sa banal na kabisera ngayon, kami ay magiging mga kaaway mo sa hinaharap. Ang isa pang kaibigan ay mas mahusay kaysa sa isa pang kaaway. Peace. Sa sandaling ito, isang banal na inscription ang biglang tumama na parang kidlat, na agad na pumatay sa isang taong sumisigaw. May natitira pang 2 minuto, malamig na sabi ni Chinyu.
Sandaling natigilan ang lahat bago nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Tumalikod sila at tumakas. Sa isang kisap mata, ang masikip na banal na kabisera ay naging isang walang laman na lungsod. Sa pagtingin sa nagsisitakas na mga tao, hindi napigilan ni Pang Leo na mapabuntong hininga. Itinaas niya ang kanyang mga kamay patungo kay Chinyu at sinabi, "Panginoon ng lungsod, ako. Maaari kang manatili," sabi ni Chinyu. Mapait na ngumiti si Pang Leo at nagsabi, "Salamat, Panginoon ng lungsod." Masasabi ni Chinyu na tila nadismaya si Pang Leo. Alam din niya ang iniisip niya. Hindi naging madali para sa isang lungsod na umunlad sa ganoong sukat. Ngayong matagumpay na ang lahat, natural na hindi siya komportable. "Huwag kang mag-alala. May oras para maglaro ka," tinapik ni Chinyu ang kanyang balikat at sinabi. Pagkatapos, itinuro ni Chinyu ang likod ng bundok at sinabing, "Mula ngayon, walang sino man ang pinapayagang pumasok sa banal na kabisera. Ang aking kaibigan ay nasa likod ng bundok. Huwag mo siyang gambalain." Bahagyang yumuko si Pang Leo at nagsabi, "Pakitiyak, Panginoon ng lungsod." Matapos gawin ang lahat ng ito, tumalikod si Chinyu at umalis sa banal na kabisera. Si Pang Leo ay talagang isang talento sa pamamahala. Tiyak na magiging kapaki-pakinabang siya sa hinaharap. Para sa grupo ng mga tao sa Divine Capital, walang pakialam si Chinyu. Kung hindi niya sila itinaboy, pagkaalis ni Chinyu, tiyak na makakahanap sila ng pagkakataon para salakayin si Zuo Jing. Pagkatapos umalis sa Divine Capital, dumiretso si Chinyu sa sekta ng Tianian. Kung wala pa si Xiaosheng sa pagkakataong ito, nangangahulugan ito na talagang may multo siya sa kanyang puso. Sa daan patungo sa sekta ng Tianian, naramdaman ni Chinyu ang ilang napakalakas na aura. Maya't maya'y may tumatayo sa hindi kalayuan ng mga magagaan na haligi na parang may binabasag. Ang panloob na chi ni Chinyu ay napakalakas. Ang banal na kabisera ay hindi malapit sa sekta ng Tianian. Umaasa sa kanyang figure, kailangan din ni Chinyu ng ilang araw. Sa ilang araw na ito, naramdaman ni Chinyu ang lakas ng hindi bababa sa 100 peak mighty figures. At hindi mabilang ang bilang ng mga taong nakalusot nitong ilang araw. Ang ganitong kakaibang eksena ay lalong nagpagulat kay Chinyu. Mukhang naging masiksik ang espiritual na chi. Sinubukan ni Chinyu na maramdaman ang nakapalibot na espiritual na chi, at hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagkagulat. Hindi nagpatuloy sa pag-iisip si Chinyu, at dumiretso sa sekta ng Tianian. Hanggang sa sekta ng Tianian. Mukhang hindi nagulat ang Deputy Sect Master sa pagdating ni Chinyu. Nakangiti niyang sabi, "Nandito ka para hanapin ang Sect Master, tama ba?" Bahagyang tumango si Chinyu at sinabing, "Bumalik na ba siya?" "Bumalik na ang Sect Master. Sinabi niya na kung dumating ka, hihilingin niyang hintayin mo siya dito," sabi ng Deputy Sect Master. "Hintayin mo siya? Gaano ka katagal maghihintay?" Kumunat ang noo ni Chinyu at nagtanong. Ang Deputy Sect Master ay naglahad ng kanyang mga kamay at sinabi, "Kung gayon ay hindi ko alam. Ngunit sa palagay ko ay hindi ito masyadong mahaba. Ang Sect Master ay nasa Cultivation Mountain na sa loob ng maraming araw." Bagamat medyo nababalisa si Chinyu, wala siyang ibang pagpipilian sa ngayon. Kaya lang niyang maghintay. Sa kabutihang palad, walang mahalagang gagawin si Chinyu sa ngayon. Nakatagpo din siya ng bottleneck sa kanyang paglilinang. Kung hindi, tatakbo sana siya sa paanan ng Cultivation Mountain at sumigaw ng malakas. Sa mga sumunod na araw, nanatili si Chinyu sa sekta ng Heavenly Cloud. At ang saloobin ng Heavenly Cloud Sect kay Chinyu ay napakabait. Sa buong Heavenly Cloud Sect, maliban sa Cultivation Mountain, ang iba pang mga lugar ay bukas lahat para sa Chinyu. Sa isang kisap mata, 5 buong araw na ang lumipas. At wala pa ring balak si Xiaosheng na bumaba ng bundok. Dahil dito, medyo nababalisa si Chinyu. Sa sandaling ito, isang nakakasilaw na ningning ang biglang sumibol mula sa cultivation room. Kasunod nito, isang kakaibang kababalaghan ang namuo sa kalangitan. Ang mga bola ng maitim na ulap ay namuo sa kalangitan, na bumabalot sa araw sa gabi. May masisira na. Saglit, lahat ng tao sa sekta ay nagtaas ng ulo at tumingin sa nakakatakot na kakaibang phenomenon na ito.
Kabanata 1685, ang Dao Technique ni Xiaosheng. Ang sukat ng hindi pangkaraniwang bagay na ito ay nagpakita na ang taong nakalusot ay hindi pangkaraniwan. Saglit na nabigla ang lahat sa tagpong ito. Maging si Qin Yu ay hindi maiwasang tumangala. May nakalusot na naman. Pulong ni Qin Yu sa mahinang boses, puno ng pagtataka ang kanyang mga mata. Napakaraming tao ang nakalusot sa panahong ito. Para bang umusbong ang mga sanga pagkatapos ng ulan. Sunod-sunod na lumitaw ang mga ito, dahilan upang ang mga tao ay hindi sinasadyang lumitaw ng sunod-sunod. Pagtingin sa direksyon na ito, ang taong nakalusot, parang Dizun. Ulalas ng Deputy Sectmaster. Dizun. Agad na nagulat si Qin Yu. Sa panahong ito, si Dizun ay nag-iisa, na naging dahilan upang halos makalimutan ni Qin Yu ang kanyang disipulong ito. Speaking of which, medyo nagigilty ako sa pagtrato kay Dizun, naisip ni Qin Yu sa sarili. Agad niyang pinaandar ang kanyang naliligaw na mata ng Diyos at tumingin sa direksyon ni Dizun. Kasalukuyang nahaharap si Dizun sa heavenly tribulation. Ang laki ng kanyang makalangit na kapigatian ay lubhang nakakatakot, at hindi ito mas mababa sa heavenly tribulation ni Qin Yu. Ang malalaking lugar ng heavenly cloud sect ay naging kaparangan. Kung hindi dahil sa proteksyon ng pagkakabuo ng sekta, sila ay naging mga guho. Si Dizun, na na-inoculate ng langit, ay eksaktong kapareho ng pagiging matatag ni Qin Yu. Sa pagharap sa gayong nakakatakot na makalangit na kapigatian, walang bahid ng gulat sa kanyang mukha. Sa halip, na puno ng fighting spirit ang mukha niya. Kahit na ang kanyang katawan ay pira-piraso ng makalangit na kapigatian, ang kanyang mukha ay puno pa rin ng kumpiyansa. Dahil dito, nakaramdam ng kasiyahan si Qin Yu. Hindi niya maiwasang mapangiti. Sa kakayahan ni Dizun, natatakot ako na ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap ay hindi mas mababa sa akin, naisip ni Qin Yu sa kanyang sarili. Tumitig ang kanyang mga mata sa direksyon ni Dizun. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pananabik sa kanyang puso. Sa sandaling ito, ang Cultivation Mountain ay biglang lumiwanag ng mga sinag ng liwanag, at pagkatapos ay biglang lumitaw ang isang daanan sa Cultivation Mountain. Ito ang imbitasyon ng Sectmaster na pumunta sa Cultivation Mountain, sabi ng Deputy Sectmaster. Napaungol si Qin Yu bilang pasasalamat, at bago siya umalis, muli niyang sinulyapan si Dizun. Matapos makumpirma na madali niyang malalampasan ang makalangit na kapigatian, nagmamadaling tinungo ni Qin Yu ang direksyon ng Cultivation Mountain. Nagmamadali siya hanggang sa bundok ng paglilinang. Ang bundok ay gaya ng dati, at si Xiaosheng ay maaliwalas pa rin gaya ng dati. Umupo siya sa harap ng mesa at dahan-daang humigop ng tsaa. Hindi nagulat si Xiaosheng nang makitang sumugod si Qin Yu. Hindi man lang nagtaas ng ulo. Ngunit sa sandaling ito, ang puso ni Qin Yu ay napuno ng halo-halong damdamin. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa tapat ni Xiaosheng at umupo. Puno siya ng pag-aalala, ngunit sa sandaling ito, hindi siya umimik. Napaka-curious ba? Sa sandaling ito, nagkusa si Xiaosheng na magsalita. Tumango si Qin Yu. Mula sa ugali ni Xiaosheng, halatang matagal na niyang alam ang tungkol sa panganib ng Eastern Wilderness. Anong klaseng lugar ang Eastern Wilderness? Bakit gusto mong pumunta ako sa Eastern Wilderness? Ang sinabi mo sa akin noon, totoo ba o mali? Malamig na tanong ni Qin Yu. Tumayo si Xiaosheng. Habang nakatalikod kay Qin Yu, sinabi niyang walang pakialam, kung sa tingin mo ito ay totoo, kung gayon ito ay totoo. Kung sa tingin mo ito ay mali, kung gayon ito ay natural na mali. Agad na nagalit si Qin Yu. Gusto kong sabihin mo sa akin ng personal kung gusto mong pumatay ng iba gamit ang hiniram na kutsilyo. Nang marinig ito, natawa si Xiaosheng. Walang pakialam niyang sinabi, pumatay ng tao gamit ang hiniram na kutsilyo. Kailangan ko bang gamitin ang East Wilderness para patayin ka? Kumuyam ang ngipin ni Qin Yu at sinabing, ayaw ko rin maniwala, pero muntik na akong mamatay sa baog sa silangan. Paano kita maniniwala? Biglang lumingon si Xiaosheng. Puno ng hamog na nagyelo ang kanyang mukha habang malamig na sinabi, kung mamatay ka sa silangan na baog, ibig sabihin ay basura ka. Paano kung mamatay ka? Ano ang magagawa mo? Natigilan si Qin Yu.
Sinabi niya nang may matinding pagkalito, ano ang layunin mo sa paggawa nito? Dapat mong malaman na ang mga bagay na iyon sa silangan na baog ay napakahirap harapin. Hindi sila mga bagay na maaari kong labanan. Kung gayon, hindi ka ba nakatayo dito ng maayos? Tanong pabalik ni Xiaosheng. Gumuso si Qin Yu at sinabing, ang swerte ko. Swerte. Alam mo ba kung ano ang swerte? Gumisi si Xiaosheng. Bahagyang kumunat ang noo ni Qin Yu at sinabing, ano ang ibig mong sabihin? Gumuso si Xiaosheng at sinabing, ang swerte ay swerte. Ito ay isang Dao technique, isang panuntunan, at isang bahagi ng Heavenly Dao. Itinakda kang makalabas ng East Continent ng buhay. Ang iyong tinatawag na swerte ay bahagi lamang ng kaayusan. Kung maganda ang swerte mo, ibig sabihin ay pinapaboren ka ng Heavenly Dao. At least, hindi ikaw ang inabandu ng bata. Lalong naguluhan ang mukha ni Qin Yu. Ang mga salita ni Xiaosheng ay naging mahirap para sa kanya na maunawaan. Makalangit na daw. Dao technique, panuntunan. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Hindi kaya naayos na ang lahat? Matagal ko nang sinabi sa iyo na ang swerte ay kailangan para sa paglilinang, patuloy ni Xiaosheng. Ang iyong talento, ang iyong lakas, at maging ang iyong personalidad ay bahagi ng swerte. Ang ilang mga tao ay ipinanganak na mapurol at may depekto sa kanilang pagkatao, na naging dahilan upang hindi nila magawang makamit ang magagandang bagay sa kanilang buhay. Kaninong problema sa tingin mo ito? Tanong ni Xiaosheng. Matapos marinig ang mga salita ni Xiaosheng, tila may naintindihan si Qin Yu. Sinabi niya sa mahinang boses, ito ba? Swerte. Masyado bang masama? Mula nang ipanganak ka. Hindi, dahil hindi ka ipinanganak, naayos na ang lahat, dahan daw ang sabi ni Xiaosheng. Natahimik si Qin Yu. Matagal siyang naupo roon bago niya biglang itinaas ang kanyang ulo at nagtanong, so gusto mong pumunta ako sa East Wilderness para makita ang swerte ko? Maaari mong sabihin iyan. Hindi ito itinanggi ni Xiaosheng. Kumunat ang noo ni Qin Yu at sinabing, kung gayon, tatanungin kita, totoo ba o mali ang sinabi mo sa akin kanina tungkol sa pagbabalik ng kapalaran ng lupain ng mga dragon? Hindi ako nagsinungaling sa iyo, mahinang sabi ni Xiaosheng. Upang sabihin sa iyo ang totoo, sa paglipas ng mga taon, nagpadala ako ng maraming tao sa East Wilderness. Ang mga taong ito ay mga taong lubos kong pinahahalagahan, ngunit sa kasamaang palad, lahat sila ay namatay sa silangang ilang nang walang anumang benepisyo. Ikaw lang ang nag-walk out ng buhay. Kumunat ang noo ni Qin Yu at sinabing, hindi tama iyon, tama ba? Ang ama ni Zuo Jing ay tila lumabas ng East Continent ng buhay. Nag-walk out siya ng buhay, ngunit sa kasamaang palad, nakagat siya ng sumpa, sabi ni Xiaosheng. Matagal mo nang alam ang tungkol sa sumpa. Kumunat ang noo ni Qin Yu. Gumisi si Xiaosheng at sinabing, kailan ko sinabing hindi ko alam? Hindi mo ba naisip na masyado kang masungit? Dapat mo man lang sabihin sa akin ang totoo. Kung pupunta o hindi, ako ang dapat magdesisyon, malamig na sabi ni Qin Yu. Inilagay ni Xiaosheng ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at walang pakialam na sinabi, hayaan mong tanungin kita, kung sinabi ko sa iyo ng maaga ang lahat, pipiliin mo bang maghanap ng mga pagkakataon o sumuko dahil sa takot? Natigilan si Qin Yu at biglang walang masabi. Kahit na alam niya ng maaga, tiyak na pupunta si Qin Yu sa East Wilderness. Mukhang pinlano ni Xiaosheng ang lahat. Nawala nang masabi si Qin Yu. Ano itong sumpa ng East Wilderness? Kumunat ang noo ni Qin Yu. Dahan daw ang sinabi ni Xiaosheng, totoo ang sinabi ni Wen Wanyon. Paano mo nalaman na tinanong ko si Wen Wanyon? Lalong nagulat si Qin Yu. Walang pakialam na sinabi ni Xiaosheng, bukod kay Wen Wanyon, sino pa ang maaari mong tanungin? Kabanata 1686, ang pagmamayabang ni Xiaosheng. Isang komplikadong ekspresyon ang bumungad sa mukha ni Qin Yu. Ang Xiaosheng na ito ay tila alam ang lahat, at ang lahat ng ito ay dahil sa kanyang hula. Ang sumpa ng baog sa silangan ay kukuha ng aking buhay, huminga ng malalim si Qin Yu at malamig na sinabi. Inilagay ni Xiaosheng ang kanyang mga kamay sa likod at sinabing, anumang sumpa ay maaaring maluso. Paano? Mabilis na tanong ni Qin Yu.
Hindi ko alam, sabi ni Xiao Sheng nang walang pag-aalinlangan. Biglang natahimik si Qin Yu. Ngunit naniniwala ako na magagawa mo ito, sabi ni Xiao Sheng. Sa iyong lakas, mapupunit ka sa East Wilderness, ngunit nakaligtas ka. Naniniwala akong swerte ka. Bukod dito, sinabi ko sa iyo na malapit nang bumalik ang swerte ng East Wilderness. Sa oras na iyon, kailangan mo pa ring pumunta sa East Wilderness. This time, lumabas ka ng buhay, ibig sabihin ay maaari kang tumayo sa East Wilderness. Kailangang sabihin na ang sinabi ni Xiao Sheng ay tila may kabuluhan. Para kay Qin Yu, para mapataas ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon, sulit ang lahat. Noong una ay gusto niyang tanungin si Xiao Sheng tungkol dito, ngunit ngayon ay wala nang ganoong uri ng pag-iisip si Qin Yu. May nakuha ka ba sa East Continent? Sa pagkakataong ito, biglang nagtanong si Xiao Sheng. Natahimik sandali si Qin Yu. Sa huli, hindi niya sinabi kay Xiao Sheng ang tungkol sa mga mata ng dragon. Naglabas lamang siya ng isang garapon ng dugo ng dragon at ibinigay kay Xiao Sheng. Ito ay dugo ng dragon. Ibibigay ko ito sa iyo, sabi ni Qin Yu. Hindi maiwasan ni Xiao Sheng na magulat nang marinig niya ito. Dragon Blood. Nakatagpo ka ng Dragon Burial Cave. Nagulat na sabi ni Xiao Sheng. Tumango si Qin Yu at sinabing, swerte akong nakakuha ng dugo ng dragon. Talagang ikaw ay isang taong may napakalaking swerte, sabi ni Xiao Sheng sabay buntong hininga. Tinulyapan niya ang dugo ng dragon at sinabi, kung gayon ay hindi ako tatayo sa seremonya. Inamin ni Qin Yu. Tumayo siya at akmang aalis. Sa sandaling ito, tila may naisip siya. Naaalala ko na ang Heavenly Cloud Sect ay parang may teleportation array platform. Bakit hindi ito na-activate ng Heavenly Cloud Sect? Kung ang array platform na ito ay na-activate noon, naniniwala ako na ang senior na si Xiao Hai ay hindi sana namatay. Baka nagawa pa niyang patayin siya bago pa makabawi ang mga elementalist, sabi ni Qin Yu sa malalim na boses. Umiling si Xiao Sheng at sinabing, hindi perpekto ang array platform na iyon. Imposibleng mag-teleport ng mga tao sa ibang mga lokasyon. Hindi tama iyon, tama ba? Kumunat ang noo ni Qin Yu. Noon, pumunta ako sa Holy Region sa pamamagitan ng array platform ng iyong sekta ng Tianian. Napangiti si Xiao Sheng at sinabing, hindi iyon ang epekto ng array platform ng sekta ng Tianian. Ito ang epekto ng iyong lokal na array platform. Ang array platform ng sekta ng Tianian ay isang daluyan lamang, isang punto ng pagtanggap. Sinabi ni Qin Yu sa malalim na boses, kung gayon, paano ka umasa sa array platform noon sa Earth? Dahil pa rin ito sa iyong lokal na array platform, sabi ni Xiao Sheng. Iyan ay isang open array platform. Kung hindi dahil sa array platform ng Northern Land mo, hindi kami makakapunta. Sa madaling salita, hindi tayo makakaasa sa nag-iisang array platform na ito para mag-teleport, kaya natural, hindi tayo makakapunta sa hilagang lupain. Naisip ito ni Qin Yu, at tila may katuturan ito. Ang isang tunay na platform ng array ay maaaring mag-teleport ng mga tao sa anumang lokasyon anumang oras, at hindi na kailangan ng isa pang array platform upang tanggapin ito. Tulad ng mga hilagang lupain, ang kanilang pagbuo ay maaaring dumating sa katimugang rehiyon anumang oras, at maaari rin silang bumalik anumang oras. Kailangan ko ng dark energy, sabi ni Qin Yu sa sandaling ito. Hanapin mo ako ng lugar. Isipin mo ito habang ibinabalik mo ang pabor sa dugo ng dragon ko. Tumango si Xiao Sheng. Itinaas niya ang kanyang daliri at bahagyang pinunasan ng hangin. Pagkalipas ng ilang minuto, lumiwanag ang isang coordinate sa harap ni Qin Yu. Tumingin si Qin Yu sa coordinate at nagtanong, ligtas ba ang lugar na ito? Ligtas. Maikli ang sagot ni Xiao Sheng. Okay, salamat. Tumango si Qin Yu at tumalikod para umalis. Pagkaraan ng wala pang 2 hakbang, huminto muli si Qin Yu at lumingon kay Xiao Sheng. Saang kaharian ka ba talaga? Nakapasok ka na ba sa reversion void stage? Nakasimangot si Qin Yu at nagtanong. Umiling si Xiao Sheng nang walang pag-aalinlangan at sinabing, kalahating hakbang pa lang ako sa reversion void stage. Nang marinig ito, namutla si Qin Yu sa takot.
Hindi niya inaasahan na si Xiaosheng ay hindi pa nakapasok sa reversion void stage. Paano maaaring makitungo sa isang elementalist ang kalahating hakbang sa reversion void stage? Palagi kong iniisip na matagal ka nang nakapasok sa reversion void stage. Huminga ng malalim si Qin Yu. Inilagay ni Xiaosheng ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at walang pakialam na sinabi, tulad ng sinabi ko noon, ang paglilinang ay nangangailangan ng pagkakataon at pamamaraan ng Dao. Bago pa magbago ang mundo, ang ating rehiyon sa timog ay wala ng mga kondisyon upang makapasok sa reversion void stage. Ito rin ang dahilan kung bakit ako umalis sa Cultivation Mountain at naglakbay sa mundo. Naiintindihan ni Qin Yu. Bago ang pagdating ng dakilang panahon, ang swerte ng katimugang rehiyon ay hindi sapat upang suportahan ang pagsilang ng isang reversion void stage cultivator, gaano man katalino ang isa. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nakalusot kamakailan, tama ba? Naunawaan ni Qin Yu. Bahagyang tumango si Xiaosheng at sinabing, tama. Sasabihin ko sa iyo ang isa pang nakakatakot na bagay. Walang sinabi si Qin Yu, naghihintay ng follow-up ni Xiaosheng. Noon, nang sakupin ng aking humihinang sekta ng Heavenly Cloud ang katimugang rehiyon, nakapatay kami ng hindi mabilang na tao at nakasakit ng hindi mabilang na tao. Maraming tao, tulad ng 9 na butas, ang piniling pumunta sa pag-iisa. Mayroon ding mga tao na namatay sa aking mga kamay. At maliban sa kanila, may ilang eksperto din na piniling pansamantalang magtago at hindi makipagkompetensya sa Heavenly Cloud Sect. Kung tungkol sa kanila, ang malaking bahagi sa kanila ay nasa tuktok ng yugto ng makapangyarihang figure o kahit kalahating hakbang sa reversion void stage. Bahagyang kumunot ang noo ni Qin Yu at sinabing, ngayong dumating na ang dakilang panahon, ang kanilang pag-iisa ay maaaring ituring na nakatanggap ng ilang mga gantimpala. Hindi yun ang gusto kong sabihin. Umiling si Xiaosheng. Sa mga taong ito, ang malaking bahagi sa kanila ay mas matanda kaysa sa akin, at sila ay nag-cultivate sa napakatagal na panahon. Ang mga makakarating sa yugtong ito ay lahat ay napakatalino. Ang tanging kulang sa kanila sa pagtungtong sa reversion void stage ay ang swerte sa pagitan ng langit at lupa. Ngunit alam nila ng malinaw sa kanilang mga puso na bago pumasok sa reversion void stage, walang sino man ang aking kakampi. Ngayong nagbago na ang mundo, malamang na samantalahin ng mga taong ito ang pagkakataong pumasok sa reversion void stage. Hindi umimik si Qin Yu, ngunit naiintindihan na niya ang kahulugan ni Xiaosheng. Bago sila pumasok sa reversion void stage, hindi sila maglalakas loob na makipagkompetensya sa iyo. Ngunit kapag nakapasok na sila sa reversion void stage, tiyak na lilito silang muli. Dapat ay ikaw din ang unang hahanapin nila. Kung tutuusin, isa kang bundok sa southern region na hindi maaakyat ng sinuman, sabi ni Qin Yu. Inilagay ni Xiaosheng ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at tumango. Tama. Kung hindi lang naging malambot ang puso ni Xiaohai noon, matagal na silang namatay. Bahagyang nagbibiro at kalahating seryosong sinabi ni Qin Yu, kung gayon, natatakot ka ba? Kung sila ang unang pumasok sa reversion void stage, hindi ka ba mamamatay sa kanilang mga kamay? Sa pagsasalita hanggang sa puntong ito, naisip ni Qin Yu ang banal na kabisera at nagpatuloy, bakit hindi ka pumunta sa banal na kabisera at pumasok sa closed door cultivation? Kapag pumasok ka na sa reversion void stage, huwag kang umalis kahit kalahating hakbang. Nang marinig ito, kumislap ang mahaba at singkit na mga mata ni Xiaosheng na may bakas ng pagiging mapaglaro. Sinabi niya nang walang pakialam, kailan ko sinabi na natatakot ako sa reversion void stage. Nagulat si Qin Yu at nakasimangot na sinabi, dapat mong maunawaan ang pagkakaiba sa pagitan ng reversion void stage at half-step reversion void stage na mas mahusay kaysa sa akin. Ito ang pagkakaiba ng langit at earth. Kabanata 1687 Matanda ka na ba o natatakot ka? Malamig na bumantong hininga si Xiaosheng at sinabing, walang ganap. Hindi ako kailanman natakot. Si Qin Yu ay nanatiling tahimik, ngunit naramdaman niya na si Xiaosheng ay nag-overestimate sa kanya, o marahil ay minamaliit niya ang lakas ng reversion void stage. Siyempre, alam niya na ang lakas ni Xiaosheng ay higit sa mga ordinaryong tao. Ang lakas ng magkapatid na Xiao ay hindi masusukat ng sentido komon.
Gayunpaman, napakahirap talagang tumawid sa napakalaking kaharian. Naniniwala si Qin Yu na hindi niya ito magagawa. Hindi gaanong nagsalita si Qin Yu. Ang payo lang niya, kung talagang namatay ako sa kamay ng natalong kalaban noong nakaraan, tiyak na ito ay isang napaka-hindi karapat-dapat na bagay. Pagkasabi nito, tumalikod si Qin Yu at naglakad pababa sa Cultivation Mountain. Sa paanan ng Cultivation Mountain, ang sekta ay abala sa aktibidad. Maraming tao ang nagtipon sa isang partikular na lugar at walang katulad na nasa sabik. Lumakad pasulong si Qin Yu at natuklasan na ang taong napapaligiran sa gitna ay walang iba kundi si Dizun. Sa sandaling ito, ang kanyang damit ay punit-punit at puno ng mga sugat. Gayunpaman, ang kanyang aura ay hindi pa nagagawang malakas at malakas. Ito ay dahil sa kanyang panloob na chi. Nakalusot ka. Lumakad si Qin Yu at sinabing may pagtataka. Nang makita niya si Qin Yu, mabilis na naglakad si Dizun. Tuwang-tuwang sabi niya, "Guro, nalampasan ko na." Tinulyapan ni Qin Yu si Dizun at napabulalas, "Talagang nakapasok ka na sa makapangyarihang kaharian." Medyo nahihiyang sinabi ni Dizun, "Swerte lang ako. Lucky lang." Hindi napigilan ni Qin Yu na mapabuntong hininga. Parang nagbago na talaga ang mundong ito. Sa talento ni Dizun, ang paghakbang sa makapangyarihang kaharian ay natural na hindi isang mahirap na bagay. Kaya lang hindi ganoon kadaling intindihin ang Dao bago tumuntong sa makapangyarihang kaharian. Ngayong nagbago na ang mundo, tila mas madaling maunawaan ang Dao. Congratulations! Tinapik ni Qin Yu ang balikat ni Dizun at taos-pusong sinabi. Hinawakan ni Dizun ang kanyang ilong at sinabing, "Malayo pa ako kay Master." Ngumiti si Qin Yu at hindi nagsalita. Kung tutuusin, hindi naman gaanong magkaiba ang kaharian nilang dalawa. Kaya lang, ang aktwal na kakayahan ni Qin Yu sa pakikipaglaban ay mas mayaman kaysa kay Dizun. Qin Yu? Bakit ka hinahanap ng Sect Master? Sa sandaling ito, lumakad ang Deputy Sect Master at nagtanong. Hindi alam ni Qin Yu kung paano sasagutin, kaya ngumiti siya at sinabing, "Wala lang. Isa lang itong talakayan ng Dao. Napakabata mo pa, ngunit nagagawa mo ng talakayin si Dao sa Sect Master." Bamaantong hininga ang Deputy Sect Master. "May susunod ka bang plano?" Tanong ng Deputy Sect Master. Umiling si Qin Yu at sinabing, "Hindi, plano kong manatili sa sekta ng Heavenly Cloud sa loob ng ilang araw. Sana ay hindi ito tutol sa Deputy Sect Leader." Ha. Hindi na ako makapaghintay. Tinapik ng Deputy Sect Leader ang balikat ni Qin Yu. Ang pangunahing dahilan kung bakit siya nanatili ay upang makita kung may mga taong pumasok sa Reversion Void Stage na darating para lumaban. Sa mga sumunod na araw, halos lahat ng oras niya ay ginugol ni Qin Yu sa silid-aklatan. Hindi siya interesado sa mga spells ng Heavenly Cloud Sect. Karamihan sa kanyang oras ay ginugol sa pagbabasa tungkol sa kasaysayan ng katimugang rehiyon, sinusubukang malaman ang lihim na impormasyon tungkol sa sumpa ng silangan na Baog. Sa isang kisap mata, 3 araw na ang lumipas. Sa araw na ito, isang kakaibang kababalaghan ang biglang lumitaw sa kalangitan. Ang liwanag ay sumikat sa kalangitan at sa lupa. Ang kadiliman at liwanag ay nagsanib, at ito ay lubhang nakakatakot. Kamakailan, ang kakaibang phenomenon ay hindi bihira, ngunit ang ganitong sukat at kakaibang phenomenon ay masasabing hindi pa naririnig. Nagulat ang lahat sa abnormal na phenomenon sa kalangitan, at si Qin Yu ay walang exception. Inihagis niya ang libro sa kanyang kamay, mabilis na lumabas ng library, at itinaas ang ulo para tumingin sa langit. Ang hindi pangkaraniwang bagay na ito ay tila nagulat sa kalangitan, at isang serye ng mga huni na tunog ang nakatago sa likod ng mga itim na ulap. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ng mga tao sa paligid na malunok ang kanilang laway, at masigla silang nag-usap. Ito ay, anong antas ng makalangit na kapigatian ito, na talagang nakakatakot. Natatakot ako na ito ang tinatawag na isang tunay na kababalaghan, isang kababalaghan tulad ng pagsilang ng isang tableta ng espiritu. Nanatiling tahimik si Qin Yu, ngunit isang bakas ng solemnidad ang nahayag sa kanyang mukha. Sa ganoong sukat ng kababalaghan, malamang na may taong papasok na sa Reversion Void Stage. Dumating na ang araw na ito.
Ang mga nakatagong lumang halimaw na iyon ay malamang nalilito ng sunod-sunod at magtatangka na pumasok sa reversion void stage. Malapit na bang magbago ang istruktura ng katimugang rehiyon? Pulong ni Qin Yu sa mahinang boses. Sa Cultivation Mountain, itinaas din ni Xiaosheng ang kanyang ulo at tumingin sa langit. Walang lungkot o saya sa mukha niya. Ito ay lubhang karaniwan. Walang makahuhula sa iniisip niya. Pagkaraan ng mahabang panahon, unti-unting naglaho ang kakaibang kababalaghan sa kalangitan. Sa wakas, isang bakas ng ngiti ang lumitaw sa mukha ni Xiaosheng. Ang ngiting iyon ay may bahid ng lamig at hindi maipaliwanag na pag-asa. Hihintayin ko kayong lahat, mahinang ungol ni Xiaosheng. Walang nakakaalam kung sino ang kausap niya. Sa mga susunod na araw, lumitaw ang ilan pang mga anomalya ng sukat na ito. Ang buong katimugang rehiyon ay tinatalakay ang mga makapangyarihang anomalya na lumitaw nitong mga nakaraang araw. Ito ay kakaiba. Sa loob lamang ng ilang araw, talagang napakaraming tao ang sumusubok na maabot ang reversion void stage. Tunay na nabubuhay ang gininto ang panahon sa reputasyon nito. Mabuti na lang at may mga taong umabot na sa reversion void stage. At least, may mga taong kayang umatake sa hilagang lupain. Kung gayon, sino ang nakakaalam? Noon, kapag ang mga elementalist ay dumating upang gumawa ng kaguluhan, hindi pa sila kumikilos. Sa loob lamang ng ilang araw, mayroong hindi bababa sa 6 na tao na umabot sa reversion void stage. At ang tagumpay na ito ay patuloy pa rin. Nakaupo si Qin Yu sa silid-aklatan at hindi maiwasang isipin ang sarili, sa talento ni Chiang Mang at ng iba pa, sa palagay ko dapat ay nasira din sila. Ang grupo ng mga paborito ni Heaven sa Earth ay dumating ng isang taon na mas maaga kaysa kay Qin Yu. Walang nakakaalam kung anong antas ang kanilang naabot. Dahil dito, medyo nababalisa si Qin Yu, ngunit medyo umaasam din. Upang makipagkompetensya sa mga paborito ng langit sa gininto ang panahon, ang pag-iisip lamang tungkol dito ay nakadama ng matinding pagnanais na lumaban ang mga tao. Sa araw na ito, ang karaniwang mapayapang makalangit na sekta ng ulap ay tinanggap ang isang hindi inanyayahang panauhin. Isang napakapayat na matandang lalaki ang biglang lumitaw sa pasukan ng Heavenly Cloud Sect. Siya ay may hubog na baywang at wala pang 1.6 metro ang taas. Siya ay tumingin lubhang unremarkable. Maging ang kanyang panloob na chi ay sobrang kalmado, na ginagawang imposible para sa iba na makita ito. Gayunpaman, ang ganitong uri ng matandang lalaki ang naging sanhi ng mga tao na hindi sinasadyang makaramdam ng palpitate ng kanilang mga puso. Ang pagharap sa matandang ito ay parang nakaharap sa isang malaking bundok. Ito ay walang katulad na nakakatakot. Sino ang hinahanap mo? Sinubukan ng alagad na nasa pintuan na magtanong. Ang matandang ito ay nasa likod ng kanyang mga kamay habang mahina niyang sinabi, Saint Xiao. Hinahanap mo ang aming pinuno ng sekta. Agad namang nabigla ang disipulong ito. Kahit mahina ang kanyang lakas, nakikita niyang pambihira itong matandang nasa harapan niya. Kaya naman, wala siyang lakas ng loob na magsalita. Nagmamadali siyang tumakbo pabalik sa sekta ng Heavenly Cloud, naglalayong iulat ang bagay na ito sa pinuno ng sekta. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Xiaosheng ay nakagawa na ng matatag na hakbang patungo sa pinto. Sa pintuan, maraming disipulo ng Heavenly Cloud Sect ang sumunod sa likod ng sect leader at tumayo sa pintuan. Ang matandang iyon ay mukhang medyo mabait, ngunit ang ngiti sa kanyang mukha ay nagpapahina sa mga tao. Xiaosheng? Matagal nang hindi nagkita, mahinang sabi ng matanda. Sinabi ni Xiaosheng na may mahinang ngiti, pagbati, Tio Jing. Ang matandang lalaki na tinawag na Uncle Jing ay agad na tumawa at nagsabi, Xiaosheng, mas magalang ka kaysa dati. Nakangiting sabi ni Xiaosheng, matanda na ako. Natural, hindi na ako tulad ng dati. Pinaikit ni Tio Jing ang kanyang mga mata at sinabing may malamig na ngiti, matanda ka na ba, o natatakot ka? Kabanata 1688 ang tunay na lakas ni Xiaosheng. Sa sandaling dumating siya, handa na siyang makipaglaban. Ang Tito Jing na ito ay talagang walang kahit katiting na pagpigil. Naaalala ko na hindi mo pa ako tinawag na Uncle Jing.
Noon, napakayabang mo, walang pakialam na sabi ni Tito Jing habang nasa likod ang mga kamay. Lalong tumigas ang kapaligiran, at naging pangit din ang mga ekspresyon ng mga tao sa paligid niya. Sa dilim, may hindi mabilang na mga tao na nanunood, naghihintay para sa malaking labanan na ito. Si Xiao Sheng ay hindi naguguluhan. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang siya ay bumaantong hininga, may ilang mga tao na hinding-hindi makakaakyat sa entablado. Binigyan kita ng mukha, ngunit dapat ay kinuha mo ito, Zhao Jing. Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, agad na naging malamig ang ekspresyon ni Tito Jing. Isang napakatinding panloob na chi ang lumabas sa kanyang katawan. Ang panloob na chi na ito ay talagang direktang binaluktot ang nakapalibot na espasyo. Ang mga malapit sa kanya ay nakaramdam ng labis na mapang-api na pakiramdam, at lahat sila ay lumuhad sa isang iglap. Isa itong eksperto sa reversion void stage. Anumang tipak ng panloob na chi ay maaaring magpalabas ng gayong nakakatakot na lakas ng pakikipaglaban. Malamig na bumaantong hininga si Xiao Sheng. Itinaas niya ang kanyang malajade na kamay at isang banayad na panloob na chi ang bumalot. Nawala rin ang mapang-ipong pakiramdam sa katawan ng lahat. Inilagay ni Zhao Jing ang kanyang mga kamay sa likod at walang pakialam na sinabi, Xiao Sheng, alam mo ba na nakapasok na ako sa reversion void stage? I do. Kung hindi ka nakapasok sa reversion void stage, natatakot akong lumuhad ka sa harapan ko ngayon. Lalong walang awa si Xiao Sheng. Sinabi ni Zhao Jing na may malamig na mukha, alam mo ba kung gaano katagal kong hinihintay ang araw na ito? Kitang-kita ko pa rin ang iyong mayabang na mukha mula noon. Hindi mo inaasahan ito, tama. Umikot na ang gulong ng kapalaran. Ngayon, oras na para pagbayaran mo ang iyong kay-abangan noon. Habang nagsasalita siya, ang panloob na chi sa katawan ni Zhao Jing ay lumakas, at ang nakapalibot na espasyo ay patuloy na nagdistort. Kotse. Sa isang malutong na tunog, ang espasyo ay talagang direktang gumuho. Hindi maiwasan ng lahat na mabigla. Ang isang cultivator sa reversion void stage ay talagang napakalakas. Ito na ba ang reversion void stage? Si Qin Yu, na nasa karamihan, ay hindi napigil ang sumimangot. Ang ganitong nakakatakot na panloob na chi ay talagang nakakagulat. Hindi maiwasan ni Qin Yu na tumingin kay Xiao Sheng at pinagpawisan siya ng malamig. Sa sandaling ito, ang panloob na chi sa katawan ni Xiao Sheng ay sobrang kalmado pa rin. Hindi niya maramdaman ang anumang pagbabago sa emosyon. Gayunpaman, nakatayo siya roon na parang isang mataas na bundok. Kinailangan ng mga tao na itaas ang kanilang mga ulo upang tingnan siya. Bibigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Kung handa kang lumuhad at aminin ang iyong pagkakamali sa akin, sa palagay ko ay pakakawalan kita, walang pakialam na sabi ni Zhao Jing. Sa palagay ko ang paghiling sa sect master ng Tianyan sect na lumuhad para sa akin ay isang mas mabuting pagpipilian. Bahagyang tumaas ang malawilo na kilay ni Xiao Sheng. Ang kanyang 1.9 gitling meter tall figure ay lumitaw na napakatangkad sa harap ni Zhao Jing. Tumingin siya kay Zhao Jing at walang pakialam na sinabi, karapat-dapat ka ba? Kung gayon, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite. Biglang umatake si Zhao Jing. Ang kanyang malaagila na palad ay direktang humawak kay Xiao Sheng. Agad na napuno ang hangin ng nakakatakot na panloob na chi. Isang casual na hampas ng palad ang naging sanhi ng pagbagsak ng nakapalibot na espasyo. Pinaikit ni Xiao Sheng ang kanyang mga mata. Itinaas niya ang kanyang balingkinitang palad at sinalubong ang pag-atake. Bang! Isang napakalakas na enerhiya ang sumabog mula sa unang banggaan. Ang lahat ay napilitang bumalik. Si Qin Yu ay walang pagbubukod. Napaatras siya ng ilang hakbang, at nakaramdam ng bakas ng discomfort ang katawan niya. Tulad ng para sa iba, sila ay natural na nasa isang kahabag-habag na kalagayan. Ang mga mahihina ay direktang ginawang tinadtad na karne. Napatingin ang mga mata ng lahat sa larangan ng digmaan na nasa harapan nila. Nakita nilang hindi gumagalaw ang dalawa, ngunit ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa ay ganap na nabasag. Gumisi si Zhao Jing, bagaman isa lang itong casual na palad ko, tiyak na hindi ito isang bagay na kayang tiisin ng isang makapangyarihang realm cultivator. Gaya ng inaasahan sa iyo, Xiao Sheng.
Malamig na sinabi ni Xiaosheng, hindi na kailangang magsalita ng walang kaparerekan. Gawin natin ito. Sige, pagkatapos ay hahayaan kitang makita ito para sa aking sarili. Si Zhao Jing ay umungal, at ang mga damit sa kanyang katawan ay agad na sumabog, na nagpapakita ng kanyang payat na katawan. At isang napakalakas na puwersa ang lumabas sa sandaling ito. Para itong malawak na karagatan, na humahampas sa kanya. Sa loob ng radius na ilang daang metro, walang hindi naapektuhan. Ang lakas na ito ay talagang sobrang nakakatakot. Lalong naging pangit ang ekspresyon ni Qingyu. Hindi pa niya nakitang kumilos si Xiaosheng, kaya natural na hindi niya alam ang lakas ni Xiaosheng. Gayunpaman, malinaw na alam niya sa kanyang puso kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan ng reversion void stage at ng makapangyarihang kaharian. Masasabing ito ang pagkakaiba ng ulap sa putik. Sinabi ni Zhao Jing na may bahagyang pagmamalaki, ito ang aking tunay na lakas. Xiaosheng? Natatakot ka ba? Kalmado ang ekspresyon ni Xiaosheng. Walang makapagsasabi kung ano ang iniisip niya. Naranasan ko rin ang reversion void stage noon, sabi ni Xiaosheng. Inangat niya ang ulo niya na parang inaalala ang nakaraan. Tulad ng inaasahan, napakalaki pa rin ang agwat sa pagitan ng parehong kaharian, hindi napigilan ni Xiaosheng na mapabuntong hininga. Nanlamig ang mukha ni Zhao Jing at sinabing, ano ang ibig mong sabihin? Ang mga labi ni Xiaosheng ay lumukot sa isang malabong ngiti habang sinabi niya, ang mahina ay palaging mahina. Kahit na mayroon kang mas mataas na kaharian, palaging mahirap para sa iyo na umakyat sa tuktok. Mababa ang tingin mo sa akin. Agad na nagalit si Zhao Jing habang sumasayaw sa hangin ang isang ulo ng puting pilak na sinulid. Xiaosheng? Walang silbi ang pag-usapan ng paraan para makaalis dito. Siguradong mamamatay ka dito ngayon. Walang sinabi si Xiaosheng. Dahan-dahan lang niyang hinubad ang puting robe sa kanyang katawan. Pagkatapos noon, itinapon ni Xiaosheng ang robe at lumingon kay Zhao Jing. Nagsimula ring magbago ang kanyang ekspresyon sa mga sandaling ito. Ang orihinal niyang maamo at pingong tindig ay natangay. Ang pumalit dito ay isang nangingibabaw at nakamamatay na aura na namuno sa mundo. Ang lamig ng yelo ay naging sanhi ng hindi sinasadyang panginginig ng lahat. Ang nakamamatay na hangarin sa mahaba at singkit na mga mata na iyon ay nagpanginag sa mga tao. Nang makita ang titig na ito, ang katawan ni Zhao Jing ay hindi maiwasang manginig, at hindi niya namamalaya na umatras ng 2 hakbang. Kahit na nakatuntong na siya sa reversion void stage, nakaramdam pa rin siya ng takot matapos makita ang mga tingin ni Xiaosheng sa sandaling ito. Ito ang anino na iniwan ni Xiaosheng para sa kanya noon, at hinding-hindi niya ito mabubure. Si Zhao Jing, na galit na, ay mas galit na galit sa sandaling ito. Hindi siya nagalit sa anumang bagay, ngunit sa kanyang sariling takot. Nakatungtong na ako sa reversion void stage, bakit ako matatakot sa kanya? Hindi mapigil ang sabihin ni Zhao Jing na galit na galit. Kasunod nito, tumingin siya kay Xiaosheng at sinabing, kung kumilos, walang lugar para sa iyo sa southern region. Ganun ba? Bahagyang napabuntong hininga si Xiaosheng. Sa susunod na segundo, ang panloob na chi sa kanyang katawan ay biglang sumabog. Ang pakiramdam na iyon ay parang hindi mabilang na mga kanya na sumasabog sa kanyang katawan ng sabay-sabay. Isang malakas na panloob na chi, kasama siya bilang sentro, biglang sweep out. Sa isang iglap, umihip ang marahas na hangin sa lahat ng direksyon, yumanig ang langit at lupa, at nagsimula ring gumuho ang kalawakan. Hindi napigilan ni Qingyu na umatras ng ilang hakbang. Kung hindi dahil sa kanyang malakas na pisikal na katawan, tiyak na masasaktan siya ng panloob na chi na ito. Sa sandaling ito, wala nang ngiti sa mukha ni Xiaosheng. Mayroon lamang hindi maipaliwanag na lamig. Ito ang lakas ni Xiaosheng. Hindi napigilan ni Qingyu na manlaki ang kanyang mga mata. Ang aura na ito ay hindi mas mahina kaysa sa panloob na chi ni Zhao Jing, na nasa reversion void stage. Nanlaki ang mga mata ni Zhao Jing at sinabi sa nanginginig na boses, pwede bang, nakapasok ka na rin ba sa reversion void stage? Kabanata 1689 Xiaosheng vs Internal Chi. Ang aura na ito ay nagulat sa lahat. Hindi kaya nakapasok na si Xiaosheng sa reversion void stage.
Hindi kaya na husgahan ng lahat ang kanyang lakas. Maging si Chinyu ay nagsimulang mag-alinlangan dito. Paano may lalabas ang gayong makapangyarihang panloob na chi mula sa isang makapangyarihang figure? Ito ay sadyang walang saysay. Si Xiaosheng ay malamig na tumingin kay Zhao Jing at sinabing, kung ako ay pumasok sa Back to Void stage, mayroon ka bang mga kwalifikasyon para kausapin ako? Ano? Hindi pa siya nakakapasok sa Return to Void stage. Siya ay talagang nasa antas lamang ng isang makapangyarihang figure. Ngunit paano magiging napakalakas ng panloob na chi na ito? Ramdam na ramdam ni Chinyu ang hangarin sa pakikipaglaban na bumubulusok sa katawan ni Xiaosheng, tila nakita ni Chinyu na si Xiaosheng na natarante sa lahat ng dako, ang tiwala sa sarili, layunin ng labanan, at maging ang mayabang na si Xiaosheng. Ito ay ganap na naiiba kay Xiaosheng na tinatalakay ang daw sa Cultivation Mountain. Imposible pang ang iugnay siya sa iisang tao. Ang ekspresyon ni Zhao Jing ay medyo pangit, ngunit nakahinga siya ng maluwag sa kanyang puso. Hanggat hindi pa siya nakakapasok sa Return to Void stage, tiyak na hindi ko siya kakampi. Siguradong. Malamig na sabi ni Zhao Jing. Pagkatapos sabihin ito, tumingin siya kay Xiaosheng at sinabing, ngayon, kahit anong stage ka pa, mamamatay ka lang. Pagkasabi nito, pinangunahan ni Zhao Jing ang pag-atake. Hawak ng kanyang skinny fist ang lahat ng Dao technique sa mundo at dumiretso sa Xiaosheng. Sa sandaling ito, lahat ay gumagawa ng paraan para sa suntok niyang ito. Bagamat isa lamang itong ordinaryong suntok, kadalasan ay natutukoy nito ang mananalo sa isang iglap para sa isang tao sa estadong ito. Mga ad ng Pop Future. Ito ay isang kamao na umabot sa mahusay na yugto ng tagumpay ng pamamaraan ng Dao. Talagang hindi ito kasing simple ng hitsura nito. Hindi umiwas si Xiaosheng. Sa isang pag-alog ng kanyang mga paa, 10,000 sinag ng liwanag ang bumangon. Ang mga sinag ng liwanag na ito ay tila sumama sa kanya. Habang nakikinig sila sa kanyang mga galaw, nagtagal sila sa kanyang mga braso at sumabog na may napakalakas na lakas. Bang! Ang ikalawang salpukan ng dalawang kamao ay sumaire sa lahat. Kahit ang pormasayo ng Formation Master ay hindi ito magawa. Ang sekta ng Heavenly Cloud ay agad na naging guho. Masyadong nakakatakot ang banggaan na ito. Parang wawakasan nito ang lahat ng bagay sa mundo. Mabilis na napaatras si Chinyu at ang iba pa. Sa ganoong malaking labanan, ang kaunting kawalang ingat ay maaaring gawin silang kumpay ng kanyan. Si Zhao Jing ay hindi nakakuha ng anumang mga benepisyo. Kahit na mayroon siyang napakalaking bentahe sa cultivation, hindi pa rin niya nagawang talunin si Xiaosheng. Bakit nakakatakot itong Xiaosheng? Naisip ni Zhao Jing sa kanyang sarili. Bago pa niya ito maisip, nagawa na ni Xiaosheng ang kanyang hakbang. Itinaas niya ang kanyang malajade na kamay at hinampas ito sa direksyon ni Zhao Jing. Ang lahat ng pamamaraan ng Dao ay nagbigay daan, at lahat ng mga patakaran ay umaatres. Ang palad na ito ay tila nagmula sa sinaunang panahon, at ang kapangyarihang taglay nito ay sadyang hindi maisip. Si Zhao Jing ay umungal at naglabas ng isang gintong lotus mula sa kanyang bibig upang protektahan ang kanyang sarili. Pagkatapos, pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at hinampas ito paarap. Klang! Ang Golden Lotus ay agad na nabasag ng malajade na mga kamay ni Xiaosheng. Paulit-ulit na napaatras si Zhao Jing. Gayunpaman, ang kapangyarihan na ginamit niya ay nabuo ng nag-iisang kamay ni Xiaosheng. Pinaandar niya ang Rashomon at nawala ng walang bakas. Rashomon. Nanlamig ang mukha ni Zhao Jing. Hindi niya napigilan ang pag-igting ng kanyang mga ngipin. Mga ad ng Pop Future. Siyempre, alam niya kung gaano kakilakilabot ang Rashomon. Hindi niya lang inaasahan na bumuti na naman si Xiaosheng. Talagang minaliit kita. Inayos ni Zhao Jing ang kanyang damit at malamig na sinabi. Kung ganoon ang kaso, ako. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang mga salita, muling hinampes ni Xiaosheng ang kanyang palad. 10,000 sinag ng liwanag ang gumalaw kasama niya. Para silang 100,000 makalangit na sundalo. Tinakpan nila ang langit at tinakpan ang lupa. Walang mapagtataguan. Biglang lumiit ang mga pupils ni Zhao Jing. Malakas niyang sigaw. Sumabog ang mga sinag ng liwanag mula sa kanyang manipis at maliit na katawan at binalot siya na parang hadlang.
Xiaosheng? Hindi mo alam ang martial virtue. Hindi napigilan ni Zhao Jing na magmura. Gayunpaman, hindi mapakali si Xiaosheng na mag-aksaya ng hininga sa kanya. Ang kanyang mga galaw ay matalim at nangingibabaw, hindi nagbibigay sa kanya ng anumang pagkakataon na makahinga. Si Zhao Jing ay hindi nang ahas na magambala, ni hindi siya nang ahas na panatilihin ang alinman sa kanyang enerhiya. Ang lahat ng kanyang mga spell ay ipinakita sa isang iglap, na naging dahilan upang ang labanan ay pumuti sa isang iglap. Si Qin Yu at ang iba pa ay nakatayo sa napakalayo, na halos imposibleng makakita ng malinaw. Kung hindi dahil kay Qin Yu na may mapanglo na mata ng Diyos, makakakita lamang siya ng mga kumpol ng hamog. Nakatuon ang mga mata niya sa direksyong iyon, at lalong halata sa mukha niya ang pagkagulat. Qin Yu? Kumusta? May ginagawa ba ang Sect Master? Nag-aalalang tanong ng Deputy Sect Master sa gilid. Wala sa mood si Qin Yu na pansinin siya. Tumingin siya kay Xiaosheng, na nasa gitna ng larangan ng digmaan. Hindi man lang siya naglakas loob na kumurap, natatakot na baka may makaligtaan siya. Ang pagkatakot ni Xiaosheng ay higit pa sa imahinasyon ni Qin Yu. Bagaman maraming taon na ang lumipas, tila nakita ni Qin Yu ang eksena ng pamilya Xiao at ng kanyang mga kapatid na sinakop ang mundo noon. Masyado siyang makapangyarihan. Ang bawat galaw niya ay napakalakas na puwersa ng labanan na kasing simple ng Great Dao. Ito ay isang pagpapakita ng matinding hangarin sa pagpatay. Kahit nakaharap ang isang tao sa Reversion Void Stage, hindi pa rin siya dehado. Hindi nabawasan ni Katie Ting ang laban at pagmamalaki sa kanyang katawan. May mga tao sa dilim na malamig na pinapanood ang eksenang ito. Ang kanilang mga puso ay lumubog sa ilalim ng lambak sa sandaling ito. Ang orihinal na akala nila ay dudurugin nila siya, ngunit hindi nila inaasahan na si Zhao Jing ay hindi makakakuha ng anumang mga benepisyo. Sa kabaligtaran, ang Xiaosheng na iyon ay mukhang kalmado. Ang kanyang mga pamamaraan ay parehong matikas at mapagmataas, at ang kanyang kapangyarihan ay walang katapusan. Gaano kakilakilabot? Si Xiaosheng ay nasa makapangyarihang kaharian lamang, ngunit maaari talaga siyang maging pare-pareho sa isang Reversion Void Stage Cultivator. Tama. Kung pupunta siya sa Reversion Void Stage, alam ng Diyos kung gaano siya katekot. Mahirap sabihin kung sino ang mananalo o matatalo sa laban na ito. Ang labanan ay nakakuha ng atensyon ng halos lahat ng mga eksperto sa katimugang rehiyon. Napakatagal na mula nang makita nilang kumilos si Xiaosheng. Nakalimutan na nila kung gaano siya katekot noong pinamunuan niya sila noon. Ang gayong pamamaraan ay nagpidama sa mga tao ng kawalan ng pag-asa. Nakatitig si Qin Yu sa larangan ng digmaan at hindi naiwasang makuyam ang kanyang mga kamao. Kaya talaga ni Xiaosheng, bulong ni Qin Yu sa mahinang boses. Ito ba ang pinili ng banal na rehiyon? Hindi maiwasan ni Qin Yu na makaramdam ng bakas ng pressure. Ang pakikipaglaban sa mga kaharian ay walang halaga para sa pinili ng banal na rehiyon, ngunit ang pakikipaglaban sa isang malaking kaharian ay masyadong nakakatakot. Ang larangan ng digmaan ay naging mga guho, at ang makalangit na sekta ng ulap ay malamang na muling magtatayo pagkatapos ng labanan. Lalong natarante si Zhao Jing habang nakikipaglaban siya. Ang mga galaw ni Xiaosheng ay tila simple, ngunit sila ay hindi tinatabla ng tubig tulad ng isang balde na bakal. Wala siyang mahanap na anumang kapintasan. Katulad ni Xiaohai, wala siyang anumang komplikadong galaw o spell. Buo siyang umasa sa kanyang pangunawa sa dakilang Dao. Malinaw na palad lamang iyon na humahampas, ngunit patuloy din itong nagbabago at imposibleng abutin. Bang! Sa wakas, si Zhao Jing ay nagambala saglit, at ang palad ni Xiaosheng ay parang karagatan na nagbure ng langit at tumakip sa lupa, na agad siyang pinalipad. Napaatras ng ilang hakbang si Zhao Jing bago niya pinatatag ang kanyang katawan. Bigla siyang nagluwa ng subo ng dugo. Nang makita ang eksenang ito, hindi naiwasang mabigla ang lahat. Talagang nakalamang si Xiaosheng. Ito ay sobrang nakakatakot. Tila labis na napahiya si Zhao Jing. Hindi niya maiwasang sumabog sa galit. Pinandilatan niya si Xiaosheng at sumigaw, "Xiaosheng, napakalayo mo." Malamig na tiningnan ni Xiaosheng si Zhao Jing at sinabing, "Galit ka ba dahil wala kang kakayahan?" Natigilan si Zhao Jing.
Pagkatapos, galit siyang umungol, nasa reversion void stage na ako. Paano ako matatalo sa iyo? Xiao Sheng? Ngayon ay ipapaalam ko sa iyo kung gaano kaitikot ang reversion void stage. Kabanata 1690 Rashomon. Si Zhao Jing ay nabaliw na. Hindi niya kailanman inaasahan na pagkatapos na tumuntong sa reversion void stage, siya ay nasa ganoong kalungkot na kalagayan sa labanang ito. Ang kanyang panloob na chi ay lumundag, at sa isang iglap, ang kanyang matanda na mukha ay talagang naging mas bata. Ang mga kulubot sa kanyang mukha ay unti-unting nawala, at ang kanyang orihinal na nakayukong katawan ay umayos din sa sandaling ito. Sa loob lamang ng ilang maikling segundo, nagbago na si Zhao Jing mula sa isang maputi-buhok na nakayukong matandang lalaki tungo sa isang masiglang binata. Ang kanyang panloob na chi ay tumaas din sa sandaling ito, at ang kanyang buong pagkatao ay tila may walang limitasyong lakas sa pakikipaglaban, lubhang nakakatakot. Ang mga tao sa paligid ay sumigaw sa gulat, dahil ito ang kapangyarihan na lumampas sa panahon. Ang reputasyon ng reversion void stage ay karapat-dapat. May sumigaw sa pagkagulat. Nalampasan ang oras. Paano ito magagawa ng reversion void stage? Natatakot ako na sinusunog niya ang kanyang kakanyahan ng dugo at nakikipaglaban hanggang sa kamatayan. Upang mapilitan ang reversion void stage sa ganoong estado, natatakot ako na si Xiao Sheng lang sa mundong ito ang makakagawa nito. Nagulat ang lahat, ngunit tanging si Xiao Sheng pa rin ang may walang pakialam na ekspresyon. Ang makitid at mahahabang mata na iyon ay may dalang malalamig na layuning pagpatay. Itinaas niya ang kanyang kamay at gumawa ng selyo, hinampes ito kay Zhao Jing. Gayunpaman, pagkatapos masunog ang kanyang asensya ng dugo, muling tumaas ang lakas ni Zhao Jing. Ang marka ni Xiao Sheng ay madaling natunaw niya. Sa isang kisap mata, nakarating na siya sa harap ni Xiao Sheng. Hindi pinili ni Xiao Sheng na harapin siya ng direkta. Ang kanyang katawan ay lumubog sa kadiliman at muling lumitaw sa di kalayuan. Ang pamamaraang ito ay malamang na dahil sa kanyang kontrol sa kapangyarihan ng espasyo sa sukdulan. Kung hindi, tiyak na hindi niya magagawa ito. Internal Chi. Itinaas ni Zhao Jing ang kanyang ulo at galit na umungol. Lumakas ang kanyang aura na para bang lahat ng bagay sa mundong ito ay gagamitin niya. Hindi mabilang na mga sinag ng liwanag ang dumiretso kay Xiao Sheng. Itinaas ni Xiao Sheng ang kanyang kamay at ginamit ang sekta ng Rashomon. Sa pag-asa sa sekta ng Rashomon, halos na-neutralize na niya ang lahat ng spells. Xiao Sheng? Alam mo lang ba kung paano tumakas? Umuungol si Zhao Jing ng malakas. Sa sinabi nito, muling naniningil si Zhao Jing. Ginamit niya ang kanyang life or death fighting style para pilitin si Xiao Sheng pabalik ng paulit-ulit. Gaano man kalakas si Xiao Sheng, hindi pa rin niya kayang harapin ang isang baliw na balik sa walang bisang stage cultivator. Nawasak ang lahat sa paligid niya. Walang makikitang malinaw. May mga guho sa lahat ng dako. Ang lupa ay gumuho, at ang langit ay natatakpan ng usok at alikabok. Ito ay isang hindi pa naganap na labanan. Bang! Sa wakas, nagtagumpay si Zhao Jing. Ang kanyang manipis at maliit na palad ay tumama sa dibdib ni Xiao Sheng, napilit na napaatras si Xiao Sheng ng ilang hakbang. Kaagad pagkatapos, isang bakas ng sariwang dugo ang tumulo mula sa sulok ng puting nyebe na bibig ni Xiao Sheng. Ang mahaba niyang buhok ay nililipad sa simoy ng hangin, medyo maganda. Maaaring matatalo si Xiao Sheng. Nakaharap ang isang tao sa reversion void stage na sinusunog ang kanyang blood essence, nagawa na ito ni Xiao Sheng ng perpekto. Oo, gaano man siya kalakas, napakalaki pa rin ang agwat sa pagtatanim. Ito ay paalang na kanal na hindi maitawid. Itinaas ni Zhao Jing ang kanyang ulo at tumawa ng malakas. Bakas sa kanyang mukha ang bakas ng kabaliwan habang umuungal, Xiao Sheng, tiyak na mamamatay ka sa aking mga kamay ngayon. Itinaas ni Xiao Sheng ang kanyang kamay at pinunasan ng dugo sa gilid ng kanyang bibig. Pagkatapos noon, malamig siyang tumingin kay Zhao Jing. Hindi mabilang na mga sinag ng liwanag ang lumitaw sa likuran niya. Ito ay isang kababalaghan. Ito ay kababalaghan ni Xiao Sheng. Isang matangkad na figure ang lumitaw sa kanyang likuran at dahan-daang nahubog. Lahat ay matamang nakatitig kay Xiao Sheng, ang kanilang mga mata ay puno ng pagkabigla at pag-asa.
Pagkaraan ng mahabang panahon, isang matangkad na figure ang lumitaw sa kanyang likuran. Ang nakakagulat ay ang kakaibang fenomeno na nabuo ni Xiaosheng ay siya mismo. Hindi maiwasan ni Qin Yu na mabigla. Akala niya siya lang sa mundo ang nagkakaganito. Hindi niya inaasahan na ganoon din si Xiaosheng. Ang kanyang diskarte sa Dao ay may paggalang din sa sarili. Ito ay isang walang kapantay na pagmamataas. Gumisi si Zhao Jing at sinabing, anomalya, kapakipakinabang ba ito? Ang agwat sa pagitan ng ating mga kaharian ay hindi maaaring alisin sa pamamagitan ng mga spelang. Hindi umimik si Xiaosheng. Hinimok niya ang anomalya at itinaas ang kanyang palad para sampilan si Zhao Jing. Sa isang iglap, parang gumuho ang langit. Ang langit at lupa ay madilim at hindi maihahambing na nakakatakot. Ito ang condensation ng lahat ng pamamaraan ng Dao at sobrang nakakatakot. Ito rin ang convergence ng battle intent ni Xiaosheng. Ang tila simpleng palad na ito ay talagang sumanib sa halos lahat ng kanyang Dao technique. Nakikita rin ni Zhao Jing na ang palad na ito ay hindi simple. Hindi siya nang ahas na maging pabaya. Agad niyang niluwa ang isang sinag ng liwanag at naghanda upang tadteren ang palad na ito. Bang! Sa instant na banggaan, nabasag ang lahat. Ang malakas na daloy ng hangin ay nagdulot ng napakalakas na ipoypo na sumabog sa larangan ng digmaan. Klang klang klang. Sa ilalim ng hampas ng palad na ito, si Zhao Jing ay talagang napaatras ng ilang hakbang at muntik ng mabunggo sa lupa. Kung hindi dahil sa kanyang malakas na lakas, ang hampas ng palad na ito ay kumitil na sa kanyang buhay. Paano ito? Medyo pangit ang ekspresyon ni Zhao Jing. Naubos na niya ang lahat ng kanyang trump card at spell, ngunit hindi pa rin siya nakakuha ng anumang kalamangan. Ang lakas ni Xiaosheng ay higit pa sa kanyang imahinasyon. Sa sandaling ito, muling gumalaw ang phenomenon sa likod ni Xiaosheng. Itinaas niya ang kanyang malaking palad at idiniin ito kay Zhao Jing. Sa sumunod na segundo, isang itim na ningning ang namuo. Ang ningning na ito ay napakalaki, tulad ng isang disk, hindi maihahambing na nakakatakot. Nang makita ng lahat ang ningning na ito, hindi nila maiwasang mabigla. Ito ang gutom na sekta, ang gutom na sekta na nabuo mula sa phenomenon. Nakakatakot na gutom na sekta, hindi ba't lalamunan nito ang buong mundo? Ang Ravenous sect na na-activate ng phenomenon ay maaaring lunukan ang lahat. Ang mga mag-aaral ni Zhao Jing ay hindi maiwasang lumiit. Dahil nang ahas siyang lumapit, natural na may paraan siya para harapin ang gutom na sekta. Ngunit gayunpaman, nang makita niya ang gutom na sekta na na-activate ng phenomenon, labis pa rin siyang nabigla at walang katulad na takot. Rashomon. Kinagat ni Zhao Jing ang kanyang mga ngipin. Agad siyang naglabas ng bola ng dugo mula sa kanyang glabela at sumigaw, paano kung Rashomon iyon? Ako, si Zhao Jing, hindi ako natatakot sa iyo. Pagkatapos sabihin iyon, inihagis ni Zhao Jing ang isang bola ng dugo sa hangin. Pagkatapos, ang kakanyahan ng dugo ay talagang naglabas ng ningning. Ito ay tulad ng isang araw, walang katulad na init, na bumubuo ng isang matalim na kaibahan sa Rashomon. Natatakot akong nabaliw na itong si Zhao Jing. Napakaraming esensya ng dugo ang kanyang nailabas. Kung matatalo siya, natatakot ako na wala na siyang kakayahang lumaban. Mukhang wala siyang pakialam sa anumang bagay upang talunin si Xiaosheng. Kung matatalo siya sa isang makapangyarihang figure sa Reversion Void Stage, natatakot ako na ang kasaysayan ay mababago. Sa ilang sandali, ang lahat ay napuno ng emosyon, ngunit karamihan sa kanila ay naghihintay pa rin dito. Isang maliwanag at isang madilim, ang dalawang sinag ng liwanag ay nagbanggaan sa sandaling ito. Ang sekta ng Rashomon ay walang katumbas na pagmamalabas, na para bang nais nitong makuha ang lahat sa loob, at ang disk na nabuo mula sa asensya ng dugo ay walang pagbubukod. Ang nagliliyab na sinag ng liwanag ay lumipat patungo sa sekta ng Rashomon, at sa isang maikling sandali, bumangga ito sa sekta ng Rashomon. Sa sandaling ito, ang naglalagablab na sinag ng liwanag ay nagsimulang lumawak, naglalabas ng napakatinding enerhiya, na parang gusto nitong gawing daw ang sekta ng Rashomon. Ang dalawang sinag ng liwanag ay nagsimulang dumating sa isang deadlock.
Kinagat ni Zhao Jing ang kanyang mga ngipin at ibinuhos ang halos lahat ng kanyang panloob na chi sa Ningning. Pawisan ang lahat sa sandaling iyon, dahil walang nakakaalam kung ano ang magiging resulta ng labanang ito. Sa sandaling iyon, nagpakawala si Zhao Jing ng isa pang paputok na sigaw. Muli siyang naglabas ng isang patak ng blood essence at binaril patungo sa Ningning.